Doon doon pumapasok yung 24-hour rule ko sa pag-online shop eh. Kapag gusto ko yung product at alam kong kailangan ko kagad, bibilin ko siya right away, diretso check out. Pero kapag hindi, yung parang okay lang yung nakita kong pagkakalagay sa kanya sa Shopee, ina-add to cart ko lang siya, babalikan ko siya kapag kailangan ko na talaga siya or nagustuhan ko na talaga. But if you can sell the value, that's where you will get the volume. Magkakonekta lagi yon. You can always get volume if they will see the value. Yun po madlang people. Coach, ano nga yung sunod mong tanong na padalawa? Yeah, it's more Yung of the una first pala. one, how can they save from their business now that you, Yan. doon nga sa manpower at saka sa costing, sa ganyan. The Yes. pangalawa would be, how can they sell more? Okay. Ganon. Yes. Actually, madlang people, you don't want to sell more. You want bigger profit. Baka nga sell more pero wala naman natitira. You want to make Uy, sure alam mo, na Sed, malaki rin ang meron ako profit. nakausap na ganyan, na seller, sobrang nahabag talaga ako. Kasi, ang weekly niya, nasa 500 to 800,000 ang sales. Tapos nag-umpisa siya ng February hanggang ngayon. Kakaano niya pa lang ng tax. Wala talaga siyang ginawang kahit anong computation sa tax. Wala talaga siyang kita. Imagine mo ilang buwan yun. Ganong level kapag hindi True. niya na pricing. That's true. Kasi madlang people, if you want na tumaas ang sales nyo, there's a lot of ways. Maraming paraan para mapataas ang benta nyo. Sabi ko nga, hindi lang naman po Shopee, Lazada, TikTok, or Facebook ang pwede nyo gawin. Marami pa po. Marami pa tayong option dyan. Ito, kung meron kayong database ng mga customers nyo, that is the best that you can have because that is already free marketing. Hindi nyo na kayo gagastos ng sobrang laki sa pagkuha ng leads or ng customer information because they already ordered to you. The trust and the process is already there. You just need to take advantage of it na lang. And I can teach you about that. Ano pa? Sa Ang tanong marketplace, dito kasi affiliate, din, resellers, Cedric, distribution. profit nga. Pero alam ba ng mga sellers na narito kung kumikita pa ba talaga sila? That's where I'm going to go sa Guys, financing. can you tell us, guys, sa tingin nyo, ramdam nyo ba kumikita pa ba kayo? Please type Buhay pa ba yes kayo? if yes or maybe. Can you tell, sige nga, bigay nga kayo ng konting feedback. Kumikita pa ba kayo? Kasi ang Yes, hirap, please. 110% yes. Gusto ko yung sabi ni ni Evans. Okay, mahirap i-track kung kumikita ba talaga, sabi ni Serge. Nasa bingit na, sabi ni Ralph. Ayan na nga. Hi! Konti, sabi Ayan ni na. Ami. Yan na, oo. Medyo Medyo kasi yung kasi yung competitor competitor benta sa pabenta paninda. sa paninda, 0.01, pero, di ba? Ay, nako. Yan talaga, maraming sellers ang hindi nila alam kung kumikita pa sila. May suggestion ka ba dyan, Cedric? How can they know? As in 100%. Parang si Events, gusto ko yung sagot ni Events eh. How can they sure that they will be able to know if they're still getting profit out of this business? Yes. Ganito po. Before I make a promotion, lagi po ako, lahat yan, automatic may computation na din ako. Hindi ako basta lang nagsaset ng pricing sa isang product or basta na lang naglalagay ng isang product sa aking portfolio. What I am always doing is ang pinakamahalaga dyan ay cost of goods. Yung Ito ay baseline, no? computation na madlang people para sa pagsaset nyo po ng pricing. On my end, ganito ang ginagawa ko. I always make sure makuha ko ang cost of goods. Kung magkano ko siya nabili, landed. Landed na po. Yung cost, kung raw mats Gusto man ko yung yan, sinabi ni gumastos. Evan. Gusto ko yung sinabi niya, know your margins. Totoo yan. Yes, ito Pero yon. madaming seller ha, hindi alam even how to compute their margin. True. Oo. True. Sige, anyway, sige, let's continue, said. Ito Interesting. po. Sir Vince, I will give you an idea. Ang margin ko po, 15% lang ng cost of good ko lagi sa selling price. Never akong tumaas ng 15%. So, pag may product po akong gustong i-run, ang ginagawa ko, chinecheck ko muna lagi ang cost of good landed niya. Magkano raw mats, kung kami ang bubuo, magkano raw mats,
Kasama na ang lagayan, sticker, packaging, bayad sa tao, shipping fee, lahat po yun kinukompute na namin para makuha ko ang pinaka-final cost of goods niya para sa batch na yon. Mahalaga yon. Lahat dapat kinukonsider nyo. Huwag nyong sasabihin na sana may mag-build ng website na kaya mag-track ng income ng mga sellers, yung affordable sana. Woohoo! Marami Meron naman kasi yan, Serge. sobrang Kaso lang, I think, yung iba-iba kasi tayo eh. May parang yung setup, I don't know, for ano. actually you Pero can yung sinasabi ni Seth, Serge, parang you mukhang can meron siya eh. actually Serge, you can do this in-house. Meron siya, kaya mo siyang gawin in Google Sheet lang, computation, para makita mo magkano kinikita mo every Kaya, or every product na meron ka. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo na kailangan yung i-note. Sa kagaya niyan, iba kasi ang inyo, may mga BIR, sa tax, ng ganito, ganyan, and everything. Tama rin yun, sa commission fee. Lahat po yan ay magkakasama na. Pero sa pagbubuo po ng cost of goods, yun yung mahalaga. Manually siya, Sir said? Yes. You can set it for all of the SKUs that you have. Even though 1,000 pa yan. nako ko, reach You out nyo can na lang si always Seth ko set para it. doon. Message nyo na lang ako, madlang people. I can help you out. Believe me. Nakakabaliw po, lalo pag maraming products, yes. But, if you will do, Kaya, pili kaya. kayo. No? Mabaliw kayo na ginagawa nyo na siya o mabaliw kayo na hindi nyo ginagawa. Isipin nyo, baliw Yes. na baliw kayo, ini-imagine nyo lang na pero hindi nyo pa nagagawa. Marami akong kilalang ganyan. Stress na, hindi pa naman nasisimulan. Yun pa. Sa cost of goods, what you need to take is yun nga, yung raw mats, if kayo ang bubuo, yung lagayan niya, yung packaging niya, yung assembler nyo, magkano ang shipping fee, then divide nyo sa total na mabubuo. For example, Ako, interested sila you're dyan. about to produce 1,000. So, lahat ng kailangan nyo para sa 1,000 na units na yon, kailangan nyo makompute magkano lahat ng ginastos nyo. Sama merienda. Merienda ng tao, kailangan nyo na ganito, ganyan. Pag samasamahin nyo siya, total cost nyo doon, then saka nyo siya i-divide sa 1,000. Yung total na nagastos nyo, i-divide nyo sa 1,000 units na nagawa nyo para malaman nyo kung magkano talaga ang cost of goods nyo. Kasi ito ang sakit ng iba. Bumili sila ng 50, sabihin na natin, 50 pesos per piece. Akala nila yun na yung COG nila. Hindi nila nire-record na gumastos pala sila ng shipping fee, ng forwarder, ng pagpapadala pa sa kanila, transportify, lalamove, or pag-pick up, gasolina, bayad sa driver. Madlang people, if you want to make sure na may matitira or na monitor nyo kung kumikita kayo, what you need to do is account everything. If hindi nyo siya i-account, magkaka-problem kayo. Seth, sabi Tama naman yun. nila, ang hirap naman ng mga sinasabi mo, parang nag-a-act na lang ako in behalf of the sellers ha. Ang hirap naman ng Go. mga sinasabi mo, gagayahin ko na lang yung presyo ng competitor ko. Hoy! Dinaya nyo nga, tanong, parehas ba kayo ng utak? Parehas ba kayo ng computation? Kaya Yun nga. madlang people, napakahalaga na makinig kayo dito ngayon. Tama yung sinabi ni Sir Lloyd. Ang dami naman dinadakdak ni Sir Seth, di ko naman naiintindihan. Pwes makinig. Madlang people, this is for you, not for me. Yun po. Mahirap actually talaga siyang gawin. Pero mas mahirap pag hindi nyo siya ginawa. Lalo na ngayon. Kaya madlang people, account everything. If you want to make sure na may kinikita kayo, account everything. And iset nyo na sa utak nyo magkano talaga ang accepted nyo na matitira. For example, nagpresyo kayo ng 150 kasi yun yung presyo ng kalaban. Hindi naman kayo parehas ng source na kinukuhanan. Pahingi pong formula, Sir said, PM me how. Joke lang. Yun po. Kasi isipin nyo to, 150, for example, ito na lang VIX na to. Ako ang taong maka-VIX eh. Binebenta siya ng 140. Bags gusto, umanap ka ng source, binenta mo din siya ng 140. But hindi mo alam, mas mura pala ang kuha niya ng cost nito, kaya acceptable lang na 140, pero ibang kuha mo. I suggest wag po kayo basta lang kokopya ng pricing ng kalaban or sasabay sa pricing ng kalaban. It will lead you nowhere.
At saka pag tinanong kayo bakit ganyan ang pricing nyo, nang wala kayong formula or wala kayong system behind it, maliligaw lang ulit kayo. Hindi nyo talaga alam kung magkano natitira para sa inyo. For example, on my end, ang tinitake consideration ko po lagi ay yung cost of goods, yung advertising ko, yung shipping fee, at ang operational expense. Ngayon po, parang apat lang siya, di ba? Pero pagdating po ng operational expense, madami siyang under. Per day ng agent, commission, internet, rentals, load, phone. Marami So with your formula said, wow, po. it Kaya can be madam people, wala computed. talagang, there are no easy ways. Yes, always. Wow. And numbers don't lie. Why? So, So please yun. mag-settle kayo sa number. Ayaw natin ng math, pero Formula mukha reveal. tayong pera. Ayaw natin ng math, pero mukha tayong pera at gusto natin kumita. Wala tayong magagawa. Kailanganin nyo talaga ng math. Yun po. So, every time na nagko-compute ako, kailangan ko lang yung apat na yun. Cost of goods, advertising, shipping fee, operational. Then pagdating ng operational, ano yung lahat ng under ng operationals na yon? So, sa operational ko, kasama na rin po dyan yung pagbabayad ko sa agent, sa warehouse, sa packaging, sa pagpapaship out and everything. Kaya alam ko kung magkano natitira sa akin kada isang pricing ko. Kaya kung magpapa-order ako ng ganito, alam ko kung magkano maaari kong mapabalik. Kaya sabi ko nga po sa inyo, I always begin with the end in mind. Para po malaman ko magkano ang matitira sa akin, paano may hit ko ba yung goal ko na 3M and magkano matitira sa akin sa goal ko na 3 million. Ganun po lagi. Don't worry, I will give you or mag-usap tayo kung paano natin masa-set up sa inyo kasi ito po. I have my own formula that works for me because I made it from my environment. Galing siya sa mundo ko. Now, I can give you the formula, but we need to make sure that the formula will be adjusted based on your Requirement. environment or in your world. Magkaiba po kasi tayo ng mundo. Kayo ay Correct. kayo ay Shopee, Lazada, TikTok, Facebook. Ako po ay telesales. But don't worry, that formula is very adjustable and very flexible. Anyone can use it po. Okay, another So question. yun, Ako, madam ayaw people. kasi nila magano eh. Narinig ko sa iyo kanina, Cedric. Very important ito for me. System and process. Narinig ko yun sa Kwento iyo ka rin kanina. dun. 'Di ba? System and process. Karamihan ng mga sellers ngayon, hala, sige, sige, benta, benta, benta. Pero walang sistema, walang Wag. proseso. Tapos, naramdaman nyo rin ba yon mga sellers? Minsan, paramdaman mo na lang nakakapagod na. Ay, nako. Pero, always parang nakita ko before sa isang napanood kong vlog, ang binigay daw sa atin ng Diyos ay lahat lang ng kaya nating ma-manage. So it's just about us mismanaging our business. So whatever is happening right now, ay, nagaano ako na, ano ba? Naririnig niyo pa ba You're ako? breaking out. I'm breaking out. How about that? Medyo yung Yan, internet. okay Okay na na? ulit. Nakita ko lang doon sa share ko lang din sa inyo guys na everything is about mismanagement. Walang binigay ang Diyos na hindi natin kayang i-manage. So now, if something is happening, it's about mismanagement. May nami-mismanage tayo. And we should always go back to what we call system and process. So I think you have best practices for system and processes. What do you suggest about this? Recently, na-realize ko ang importance ng pag-create ng standard operating procedure. Parang I feel like, OMG, ito talaga pala yung kailangan ko. In order for me to really pass it to my people, parang ganyan. And with that SOP, akala ko kasi parang kaya na, mautos mo lang eh. Pero kapag documented pala ang mga bagay-bagay, what can you say about this, Ed? If you want na ang business nyo ay tumatakbo nung wala kayo, kailangan nyo talaga ng SOPs. If you want na natakbo ang business nyo even though tulog kayo, please create SOPs. If you want na nasa bakasyon kayo, dagos natakbo pa rin ang business nyo, please create SOPs. Yes. System, The usual sellers kasi systems and talaga, lalo na procedures will all, mga online seller, parang di na nila naiisip yung mga yan. Kumbaga,
Gagawa ka pa niya, pag nautos mo naman, align lang yan. Kasi ako before, iba't ibang Chinese ang napasukan ko, talagang walang SOP. Kasi ano lang kami yan, sige lang, sige, 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 ganyan. So, sino ba dito? Meron bang, can you type yes if you have SOP on your businesses? And no if you don't have it. Sige na, wag Let's na be kayo honest mahiya. dito, No, Madam sabi, di People. ba? Huwag kayong Ganyan na mahiya. nga. Mas makakatulong kami if you were going to be honest. Oo, kailangan nyo. Wala pa. Mahalaga ang SOP guys, as in literal. I feel like parang medyo nabunutan nga ako ng konting tinik when I created the SOP for end-to-end sa business ko. Parang gumawa muna ako ng malaking business framework or business model. And from it, I created SOP. Parang ano lang siya, parang sinusulat mo lang yung proseso sa kahit literal na click this, click that. Parang ganon. Yung tipong kahit grade 2 maintindihan, 'di ba? Parang ganyan. Ay, nako. Madam People, napakalaga ng SOPs and everything. Once you're Yes. planning, you create process. Huwag kayo yung, oh, ganito ang gagawin natin, ganito, 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 Eh, ganito. alam mo Ano si nga? Serge, ang cute ni Serge. Pa-share naman po na SOP. Hindi, Serge kasi it's ano it's documenting your processes eh. It's hard naman for us to share it. Pero kapag kailangan mo ng tulong din dyan, you can reach us out. Serge ha, lalo na si Serge kasi client namin yan. Kapag kailangan mo Serge, you can ask me. Kasi very important ang pag-document kasi ng ano, ito rin no, said na realize ko din, ang pag-document ng SOP should not, hindi lang dapat ano, pwede rin gawin niya ng ano external eh, hindi lang internal. Kasi feeling ko pag internal ang gumawa, parang shallow. Pero kapag outside ang gumawa, kung paano ini-interview, kasi galing ako before sa isang ISO company, na pina-certify namin yung company namin before. Talagang may ano may nagagawa ng paano anong ginagawa mo, Yes, ito ganyan. Parang mas maayos talaga yung ano ma-record. Ay nako, yes. create SOP And guys. on, Very important. and on that manner, kapag external po ang gumawa, hindi naman po rin sa paninira. Kasi kapag internal yan, Madam People, meron diyang shortcuts laging ginagawa eh. Isipin nyo to, you're creating SOPs to make sure that your operations will run smooth. Pero kung ang makukuha nyo lang ay puro shortcut, ang makukuha nyo lang din pong resulta ay short. Pero kapag na-experience din namin yan, Coach Lloyd, kumuha kami ng external na ISO certified na tao para dun sa pinanggalingan kong company. Legit, Yes. para siya Ganda. nagdadissect ng palaka. Oo, ganda. Ganong level. Detail by detail, then it's okay. It's just an interview na parang ikinukwento mo lang talaga kung anong ginagawa mo sa maghapon and it's okay. Kasi para siya kay company, at saka ito pong kagandahan if you have SOPs, standard na system, tsaka procedure and operation, hindi kayo matatakot na mawala ang trabaho niyo, Parang ang lawak ng trabahante niyo. pinag-uusapan natin. Sakit sa ulo. Akala ko marketing lang. Parang pero tama, Totoo kailangan to. talaga. Super needed. Super needed. Masakit tong pag wala kayong SOPs kapag kayo ay yung bang nasa verge kayo na gusto niyo na magtanggal ng tao, Yes. eh paano ko tatanggalin, walang gagawa. Ay, naku, No. totoo yan, Sed. Ibig sabihin, kapag may SOP ka, kahit mawala yung tao, recorded ko anong gagawin, can be easily transferred Yes. to another. Diyan, oo, totoo Yes. yan. Ito po sa kagaya ko, kami po ay telesales. Isang araw lang po ang training. Isang araw lang. Tomorrow siya na mag-isa. Actually, half day nagtatawag na yon. Why? Kasi alam Oo. na namin kung ano yung standard operating procedure na kailangan namin ibigay sa kanya as beginner. At ito po, ang SOP sa hindi lang po sa ginagawa ng specific na tao. Ang paggagawa ng SOP mula opening mula sa pagbubukas ng pinto hanggang sa paglalak ng pinto. Ganong level. Parang talagang Ganun talaga siya. maliit na detalye. Ganun talaga siya. Hindi kayo pwedeng mag-shortcut na papasok sa office, mag-open ng ganito, bags benta, tapos na. Hindi. Detailed yan, lahat. Kung sino ang appointed person, anong ginagawa, na mga time coverage and everything, lahat po yun inaaral. Hindi po siya basta, and please, if you don't have systems right now, please, gumawa. Kung hindi afford bumili ng mga systems na subscription, mag-aral kung paano gumawa ng fit and magwo-work sa inyo muna. Procedures, always O make sure that kahit every procedures are documented. Wag na wag ang hindi.
Dahil kapag wala kayong procedure dyan, magkaka-problem kayo kapag wala yung tao. Kunyari, biglang umabsent. Dahil wala kayong standard procedure ng bawat tao nyo, hindi nyo alam kung ano bang ginagawa niya. Hindi pa rin Don't yung go gusto mo. tumatakbo kayo, pinapalipad nyo ang inyong company pero hindi nyo wala kayong babalikan kung anong ginagawa ng trabahante nyo. Problema yon. And another one, kapag wala po Yun ba kayong yun? procedures na documented, paano nyo sisingilin ng isang trabahante na hindi ginagawa ang trabaho niya ng tama? Kasi wala kayong standard procedures. Hindi nyo rin malalaman, ang standard procedures po napakahalaga kapag mayroon po tayong ginagawang RCA. Ano po ang RCA? Isulat ko po dito, napakahalaga po nito. Ano yan, Wag said? na, ito po ay Ang matalino na make yan. sure nyo Si na Daniel masyado ng matalino, oh. Ay, root cause analysis. Ayan na, gusto ko yan. napakahalaga po nito. Mm-mm. And if wala kayong procedures na documented or hindi nyo alam kung anong procedures ng bawat isang ginagawa nyo, pag nag-root cause analysis kayo, puro chismisan ang mangyayari. Ay, oo. Totoo. You know what? This Puro happened chismisan. when I was an auditor of one company. 'Di ba? Yung ginagamit kasi namin pang audit is technically the SOPs. Yung procedures, policies and procedures. And then with that, Yes. kumbaga, kunyari when we audited the people, tapos iba yung ginagawa nila sa documented, something is wrong. Tapos with the root cause analysis, makikita mo nasa ng problema. Andoon. Yeah. 'Di ba? Totoo yun. At sa mga online sellers or entrepreneurs na nandito ngayon, guys, lalo na pag may mga masasakit kayo na ulo ng mga tao, ayan, kapag meron kayong SOP, diyan nyo sila ganun. True. Mas madali pong Hoy! maningil. Tandaan nyo po, ang business nyo ay hindi po charity, hindi po kayo bantay Oo, bata. nako. Oras, kapag wala kayong SOPs, mas mahirap pong makipag-usap kasi sabi ko nga sa inyo, ending niya magiging chismisan lang siya. Pero kapag may SOPs kayo, mas madali po na mag-evaluate ng lahat-lahat ng bagay. Galing. Saan Very nagfo-fall good. out ang operation? Sa alin mga bagay ang hindi effective, alin ang hindi gumagana. It's either yung procedure ang hindi tama or hindi tama yung taong gumagawa Tao. ng procedure. O, di ba? Hindi ngayon na puro chismis-chismis lang. May reference na kayo. Yes, Pero kasi said, kapag ganito siya. Sige, sige. Kasi said, karamihan ng mga online sellers or mga entrepreneurs ngayon, yes, ngayon, naintindihan nila that they have to have SOP. Iba kasi ang SOP sa system. 'Di ba? yeah, SOP is like, system kasi is like the interconnected of things eh. Parang takot silang gumamit ng mga sistema talaga to automate their their business. Do you recommend it or they should be starting like on ano lang talaga? Excel, Google Sheet, ganyan. if I'm being honest po, wala po akong system na binabayaran. Wow, okay. All right. Mas madali po para sa akin na naka-Google Sheet lang. Kaya po sa cellphone ko, sa cellphone ko automatic meron akong application na Sheets. Lahat ng email ko nakalagay sa phone ko para mababalikan ko siya. Lahat ng system na ginagawa ko naka-Google Sheet lang po. Hindi ako nag-Excel, lagi ako naka-Google Sheet para po online siya na ma-check ko siya anywhere, ma-update ko siya anywhere. Madam people kaya siyang gawin ng Google Sheets, lahat ng trackers. Yun At naman ang yan, baseline eh. Bago makakreate ng system, kailangan yun naman talaga ang ano, di ba? Google Sheets din naman ang ginagamit nilang base system. Oo. Pero kasi nakakabilib lang yung mga companies, yung mga malalaking e-commerce ngayon na yung tipong pagpasok pa lang ng stocks nila, ni-scan na agad para malaman na main kung nasan sinong nag-receive. Tapos pagdating sa storage, tapos hanggang sa yung pagpasok hanggang paglabas ng produkto, yung mga ganong klaseng sistema sa warehouse management system. Pero sa bagay, hindi naman kailangan lahat muna. They can start with the most basic. Yes. Kung gusto nyo, no, kung gusto nyo yung nafe-feel nyo na para kayong may barcoding system kayo, tsaka barcode reader, may alam po akong application, libre lamang po. Siya rin yung magsasabi sa inyo ng kapag Naku, alam mo, naka-red Cedric, line yan na siya, sinasabi mo puro kakunti na yung stock. libre ha. Hahabulin ka talaga ng mga seller na nandito. Saglit, Bigay itatype ko mo na na sa po, amin yan, pakihanap sabihin sa nila. Google, Tama SMS. ba ako sa mga nandito? Bigay.
Saglit, are, Kailangan SMS. bigay mo Ano na nga sa ba kanila ibig yan. sabihin ng SMS na yon? Basta, isa-send ko kay Coach Lloyd or mag-message po kayo sa akin, madlang people. Ibibigay ko sa inyo yung icon ng application. May record Application na na yan sila sa sa... may isa kong sling bag. Waiting daw. Yari kasi Wait. tayo pinapagaka sa kanila. Ha? Naku, Wait marandain lang, pa madlang naman yung mga people. I yan. will check my other phone. Nasaan yun? Wait lang. Hindi guys, super important. Ito pa. Let's go back with ano ha. How important said is the word SKU? Ay, nawala si Sed. Yung tinatanong ko. Yan, ako na yung naging ano nyo ha. Ako na yung naging ano nyo, taga-tanong. Ayaw nyo naman kasi magtanong. Tignan nyo si Sed. Dala, iniwan na tayo. O Sed, ano na? Huwag mo akong takbuhan dito. Yari ako sa kanila. O, 33 na tayo in fairness. I love it. Kamusta guys? Are you learning so far? Please type 1 or yes if you guys are. Kasi 'di ba, ang usapan na to is more of like question and answer with your operations, sales, and strategies. Perhaps later we can Coach, ikaw na lang Hi, magbigay ng I'm back. screen. I'm back. You're back with vengeance. Okay. Oh, madlang people, ito po. Ito yung ginagamit namin sa warehousing namin na application. Wait lang, masyado maliwanag. Okay. Yan. Said, Nandiyan kasi na po. ganito, the very reason why I asked you about it, yung sa barcode and all that, kasi some sellers, they are not realizing how important SKU is. How important SKU ba said? I mean, kailangan pa ba talaga nilang iset yan with their businesses? SKU? Kung ako po, madlang people, ang tatanungin nyo, yes. Bakit po? Sa akin pong experience, ako po ay naging warehouse manager for 2 to 3 years. Madlang people, napakahalaga. Bakit? Kapag hindi nyo rin binantayan ng SKUs nyo, hindi nyo alam kung ito po, ito na. Ito May na. 4 kasi na binabantayan dyan. Yan, tinasabi ko sa inyo eh. Hindi kasi ako marunong mag-gatekeep. Masyado ako mapagbigay. Oh, wait lang. May hanapin lang akong file. Ito yung lagi kong chinecheck pag nakuha ko or nagbabantay ako ng SKUs or products ko. Isa-send ko dito kung ano yung 4 na binabantayan ko lagi in each Yeah. SKUs. Kasi ano right now, di ba, nasa digital marketing agency kami and we have access sa different stores ng mga clients namin. At iba sa kanila doon wala mga SKU. Nako, super Yung important guys ng SKU, especially kapag nag-scale na kayo ng business, there will be a time na ang ang pinaka disadvantage pag wala, darating yung time na sobrang dami yung inventory. Pero mga yung mga maling inventory yung nandyan sa inyo. Kapag SKU talaga pinaka-base unit. ito yung So, isa sa binabantayan ko lagi. hindi ka naka-share, said. Are you sharing ba? Ah, isa-send ko na lang siya dito. Okay. Ay, isa-send ko na lang siya. Una kong binabantayan doon, kaya mahalaga ang SKUs para malaman ko alin ang fast moving. Kasi kapag hindi nyo po binantayan ang inyong fast moving, magkaka-problem kayo. In the sense na hindi nyo na nga alam ang fast moving nyo, hindi nyo pa alam kung kasi kapag nagbebenta tayo, ang hinahanap natin yung fast moving para makuha natin mabilis na profit. And kailangan nyo rin makita aling product nyo yung na may highest profit margin na nagbibigay sa inyo or high contributor kung para sa natitiran yung pera or highest contributor nyo para ma-make sure na makuha nyo yung goal nyo. Binabantayan din po lahat yan. Oh, wait lang, sasend ko yung patatlo. Ang patatlo naman, para ma-check nyo din ang inyong slow-moving products. Nako, Kasi ganda dyan yan. naman tayo sa slow-moving products, gumagawa ng mga bagong promotion. Inaalam Yes. natin kung kailangan ba natin siyang i-bundle
or freebie, saan siya mas magwo-work well. Kaya po na, yan ay inilagay ko din dito and ito yung pinaka last one. Last one is, yan, slow moving. Pero, malaki ang perang nakukuha natin. O, ulitin ko po. Mahalaga na binabantayan yung SKUs nyo para alam nyo kung alin ang fast moving products nyo. Next, para alam nyo kung alin ang bobombahin nyo. Alam nyo na malakas to eh. Dito muna kayo mag-focus. Sulitin nyo na yan. Hindi po araw-araw Pasko. Kagaya na nangyayari sa amin, meron po akong 4 na different products or different campaigns. Kapag nagbo-boom yung isa, iniiwan muna talaga namin yung isa. Sinusulit kong makuha muna lahat ng market kasi pag naging maingay na siya, sigurado ako may mang-i-snatch na ng idea ko. Yeah. So, minimake sure ko na ako nauna at ako ang una makakasulit sa kanya. Next, kailangan nyo po mabantayan ng SKUs nyo para malaman nyo alin dyan ang nagbibigay sa inyo ng highest profit margin. Alin na nagbibigay sa Galing mo, inyo ng Seth. I napakalaking love it. kita. Next ay yung slow moving products nyo. Alin yung mga products na pwede nyo na lang ipang freebie or alin dyan ang mga pwede nyo ipang bundle. Or alin muna dyan product, ang hayaan nyo muna sa inventory, hindi muna natin siya pagpo-focusan kasi nga slow moving siya. And last one, alin yung mga slow moving nyo pero malaki yung margin. For example, meron kayong product na slow moving pero ang halaga niya is 50,000. Kaya siya slow moving kasi nga 50,000 yung worth niya. And it's okay. Kasi kapag nabenta naman siya, sulit. Maliwanag po tayo dun sa 4. Sa SKU may format yun. Yung format depende na ba yun sa amin? Paano nalagay, paano format? Sabi ni Daniel. Yeah, mas magandang sundin yung tamang format eh. Pero sa totoo lang, hindi naman necessarily. Pero kung malalagyan mo Yeah. ng format, mas maganda. Yeah. Ang mahalaga lang po dyan, actually wala naman pong formula si SKUs kasi SKUs, kung ilan yung product mo, yan yun. Ang kailangan nyo lang malaman kung alin sila dito sa 4 para alam nyo kung ano ba ang tagging nila. Tawag ko kasi dun sa 4 pong yung tagging. Kaya pag nagtanong po ako sa warehouse ko, o anong tag ng product na to, alam ko na po, pag sinabi niya slow moving, Very automatic ang good, mindset Seth. ko, paano ko siya gagawing freebie, paano ko siya ibabundle para maubos na siya kasi Oo, dead money siya. totoo. Yes. Patay na pera, kumakain pa ng pwesto sa warehouse ko and it's a no-no. Kaya mahalaga po itong tagging na to, itong 4 na to. Hanggang Okay. ilang So now, character ang allowed sa SKU para kasya sa barcode sticker. Doon po sa bibigay ko po sa inyong application, kakailanganin, meron naman po sa Google na barcode generator. Isasend ko na lang din po sa inyo ang link. Hanapin ko lang muna ulit siya. Wala naman po. Bagus pwedeng dito sa application, actually, ang tanda ko, pwede kayong mag-set dito ng specific nyong barcode para sa product. For example, lagay tayo ngayon, laptop, LPTP01. Yun, madlang people, dito sa application, wait lang, masyado siyang maliwanag. may sinend ako ngayon sa chat box na suggested app for barcode and printer. So, download niyo yan, D-Label. No, so ano na yan, bang madamihang barcode na rin yan. Bagus yun. Ang kagandahan po dito sa application na to, meron dito na rin po yung diretsuhan ng barcode reader. May kiklik lang kayo dito sa taas. Yun na, babasahin niya na yung barcode na kung ano man pong i-upload nyo. Basta mabasa niyo yun doon, automatic, mare-record na po siya. Then, ang kagandahan kasi din ng application na to, hindi na po ako, yung app ba po for Android lang ba or pwede sa iOS? As I remember, pwede siya sa iOS. Then, ang kagandahan po nito, pwede siyang i-update ng inyong warehouse supervisor or warehouse manager every single day. They just need to click the backup sa application, automatic mag-a-appear na din kung ano yung nag-a-appear sa phone nyo para sa warehouse nyo, yun na rin yung mag-a-appear sa inyo kahit hindi nyo napuntahan. Automatic makikita nyo na siya doon. Then, kagandahan nito, ito yung feature na tuwan-tuwa ako, yung pagsiset ng nung low stock. Automatic, kapag low stock na siya, I set it on 100, automatic, nabibigyan niya na ako ng reminder or nagre-red line na siya na May threshold siya. ganun na ang nangyayari. Okay.
Kaya Ay, nako. napakahalaga po talaga na meron kayong system. Kagaya po nito, libre lang naman 'to. Hindi niyo na Oo, kailangan kumbaga, gumastos pa. at least, Pwed start muna kayo with free ones and then kapag talagang na-elevate yes, niyo na yung skill niyo na, pwede na. No? Kasi at yung mga saka pinanggalingan ko din ng mga malalaking company said, ano siya eh, parang ganyan ang usapan eh, product category, kung saan siya categorized. And then, for example, yung mga fast moving, okay na yan. Pero yung mga slow moving ganyan, kailangan i-partner mo sa mga fast moving ganyan para sumama pa, di ba? So may pwede kayong ganyan strategy na ganyan. yun and pumapasok actually siya sa warehouse na questions and everything. Mahalaga din po na meron kayong product tagging or categorization para din ma-maximize niyo ang inyong warehouse cause your warehouse is one of your assets. Kung anong nandiyan diyan, pera 'yan. Pera na ginastusan niyo and pera na pwede niyo matanggap. Kaya kung hindi ganda ang inyong setup sa warehouse niyo, hindi siya systematic, hindi siya efficient, magkaka-problem din po kayo. And ito ang normal na nagiging problem even ng mga bigger companies, warehousing always. Kasi Totoo. Diyan mabagal kayo makakasave na malaki. yes, kasi hindi siya naman akala nila porke maglagay kung familiar kayo, lesson lagi ito sa warehouse, yung 5S ng Japanese, Yeah. pwede niyo siyang i-apply. But I always suggest you make sure that once na nasa warehouse kayo, ang staff niyo din ay wise. Kasi kung hindi rin sila maalam at hindi sila magiging maalam unless kayo mismo ay maalam or marunong, magiging inefficient ang warehouse niyo and it will consume a lot of expenses. Tandaan niyo Ito pa po, sir. fix ang manpower niyan, fix ang office space, fix na ginagastusan niyo, fix lahat ng packaging, fix lahat ng gastos diyan, lahat ng mga pumapasok sa warehouse. Ang tanong ko, nagbibigay ba siya ng pera? Hindi naman eh. Kailangan oo. Warehouse is one of the not non-sales departments of an office na mahalaga pero hindi nagbibigay ng pera. Hindi siya nagge-generate. Nagpapa-ship out siya, gastos pa din, pero hindi siya nagge-generate. So, operational expense na hindi naman pwedeng mawala ang warehouse. Kaya I always choose na maging wise in warehousing. Kaya kung wala kayong sistema, especially in warehousing, dyan kayo magkakameron ng problem. Hindi nyo alam kung kailan magre-restock, hindi nyo alam kung alin ang fast moving, hindi nyo alam kung nananakawan ba kayo, hindi nyo Yan na alam nga. kung paano Oo. bantay. Yan yung pinaka-problem. Marami po akong alam regarding sa warehousing, especially sa standards and everything. Ito po ay magiging problem nyo kapag, lalo na po ngayon, sabihin na natin, your status currently is on average. And much better na, or mas maigi na ngayon pa lang, maset nyo na matibay sa mga buto ng mga trabahante nyo kung anong standards nyo ng warehousing. Dahil kung hindi po, pumasa kayo na kapag naging maingay kayo at naging malaki kayo, mananakawan at mananakawan kayo. Yes, totoo yan. Maraming ganyan nakala nyo okay pa yung yung status nyo pero nananakawan na pala kayo hindi nyo alam. Ito naman po ang sa akin as warehouse manager. Hindi natin sinasabi na nagnanakaw ang tao. Ayaw lang natin meron sila ng temptation na na kaya pala nilang gawin yun. Kaya pa may That's butas. why the Yung ano. system and procedures are placed para mawala sa utak nila na pwede nilang gawin yun. Kasi kapag wala pong standard procedure, pag nagbulsa ako, nailagay ko sa medyas ko, nailagay ko sa loob ng damit ko, nailagay ko doon sa may belt ko. Paglabas ko ng warehouse, may dala na akong stock. May pasalubong na ako sa pamilya ko. Yun ang problem. That's why napakahalaga rin po ng ganun pong pagbabantay sa warehousing. Any questions pa po regarding sa warehousing? Next question. Ano naman po mga tips nyo para sa mga seller na sila ang nagmamanufacture? Ano pong specific na tips ang kailangan nyo po on that one? Napaka-vague po, ma'am. As lalaki Ano si po Jonah. specific doon? Ang ano pa said Tips sa po regarding wala pong wala pong inventory. inventory. Wait, kayo ang Big pa rin. nagmamanufacture pero wala kayong inventory? Paano yon, Ano Jonas? po ibig sabihin natin doon, Jonas? Made to Made to order. order po. I see. Ibig sabihin, sabihin na po natin personalized. It seems like.
Oh, I see. Yung inyo pong raw materials, ma'am, kaya nyo ba siyang specific kung anong product? Para mas mabilis ko po kayong matulungan. Para specific kung anong sakit nyo, ma-try natin mabigyan ng gamot. Stickers. Ma'am, yung romance nyo, ma'am, yung inyo pong romance ang pinakamahalaga dyan. Kung ano ang inyo pong ginagamit. For example, in stickers. Ano ang inyo pong categorization para, di ba may iba't iba pong type of stickers? Or iba't iba po sa printing, matte, glossy, marami pa, vinyl, maraming ganun. Ma'am, sir, ang masasuggest ko po on this one, ang kailangan nyo po diyang ma-inventory or ma-record ay yung inyong romance. And kung saan po siya napapapunta. Kasi po, kunyari, naka-record nga sa inyo pong inventory, meron kayong 100 vinyl, pero hindi nyo naman po alam kung saan napunta siya on specific month, problem po siya. Ito po ang akin pong laging sinasabi sa lahat ng tinuruan ko ng warehousing. Napakahalaga na may record po kayo noon kung, for example, nag-start ngayong September, may 100 kayo, natapos, ang inyo pong buwan, lilima na. Pag wala po kayong inventory file, hindi nyo alam kung anong nangyari sa kanya sa loob ng 30 days. Hindi nyo malalaman kung ano pong araw siya naging mabenta at bakit siya naging mabenta. Ako po, in our business, kaya kong balikan na nangyari. Kunyari, gusto ko pong balikan na nangyari September 4 kasi wala akong natanggap na report. May kaya po akong balikan na papel para malaman ko kung anong kwento niya. Anong product ang mga napa-ship out, ilang anong product, ilang piraso, at anong remarks. Kung siya ba ay para sa distribution, siya ba ay para sa ganito, para siya sa mga sellers ko lang, para siya sa affiliate. Nababalikan ko po siya kasi po, may inventory file kami. Eh napakahalaga po nun. Okay na po Siguro tayo dun, Sir suggest din Jonas? ako, Clear po tayo dun? kay Jonas for me to order, especially for Shopee, Lazada, and TikTok. You always have to check yung ilan ba yung sales mo for every month para sa produkto na yan. Kumbaga, kaya mo naman siya ma-record kung ilan, and then you just have to ensure na kung for example, nakabenta ka ng ganyan ng 100. So kung kaya mo nang gumawa ng ganyan ng 100, edi gawin mo na para mas mabilis din yung ano mo, yung pagpapadala mo. Ito pa ha, meron akong na-realize recently sa platform. For example, check nyo sa Business Insights ninyo kung ilan yung sold ng item. Okay? For example, yung average per month ng sold ng item ay 100 per month. Sample 100 per month. Tapos ang stock level mo na nandoon sa loob ng platform, nakalagay ay less than 100 sa stock level. Nakalagay lang kunyari 50 or less than. The algorithm knows that you're not stocking it in. So dahil doon, yung traffic for that product, medyo less din. Although wala naman tong scientific basis, pero I just realized recently na kapag ganun yung naging ano ninyo, i-check nyo siya, yung level ng inventory on a per month basis, tapos ensure nyo yung inventory dapat medyo mas higher doon sa part na yun. So far, nagets ba yun? Okay. Parang nga Okay, nag-made sense, Coach Lloyd. Kung ako ang Shopee, bakit kita i-recommend kung alam kong hindi ka nag-i-stock? yes. Nakita ko lang din sa ilang Sayang ano, lang. 'di Hmm. ba? May tanong Okay, pala dito, Ann. oh, Sa ano dropshipping po yan? ba applicable po ba yung app po, sir? I Kayo think yung may dropshipping, yes. Ann? I think oo. I Sa lahat think naman ng business. I think yes, pero pwedeng-pwede rin po na gumawa kayo ng Google Sheet Hmm. file para alam nyo kung ano rin po yung specifics na mailalagay nyo kasi may specifics Parang na po saktong itong sa usapan natin, application. no? I like it. Parang ano Anyway, sa lang, iyo kaya hindi na ako nag-ready ng presentation, coach. free flow siya, no? Free flow, yeah. Yes. Yun lang. I think, pwedeng-pwede po siyang gamitin din doon. Pero kung ako po, I think magsisimula po muna ako sa Excel or sa Google Sheet para ma-account ko lahat ng mga aspects na kailangan ko para sa dropshipping. Kasi sa dropshipping kailanganin nyo din po manote kung ano po ba, Miss Anne, ang inyo po sa dropshipping? Pwede pong malaman specific na example ng products? It's Kidswear. Then, Miss Anne,
Um, so sa kidswear, sobrang dami niya pong SKUs. Iba't iba pong mga kasi kung kidswear, iba't iba ng SKUs, iba-iba pa ang sizes. Tama po. Colors pa. Ari. Mas maigi po, ma'am, kung ako po sa inyo, kung ganito ang gagawin nyo, pwede nyo siyang gamitin dito sa application. Pwede po. Pero kung gusto nyo mas mabilis at mas okay para sa inyo on your end kasi dropshipping kayo, I suggest gumawa po muna kayo ng Google Sheet while you are studying this application on how this application will be a perfect fit para po sa inyo. Mas madali po siya para sa akin sa Google Sheet. Yeah. Kasi madali na siya ilagay na particulars, variation, quantity, then so forth. Ay, Cedric. Nakaka-stress ang pinag-uusapan natin. Marami kayo Okay, marirealize dito, madlang people. Maniwala kayo sa akin yung Ted. mga bagay na hindi Ito nyo pala naman. alam na problema nyo. Another question. Nararamdaman ko yung mga tanong ng mga sellers. Gaano ka-importante ang pagkakaroon ng unique selling proposition? Kailangan ba? Sobra. I mean, sa katulad ni ni Ann, sabi niya nabebenta lang naman ako ng kidswear. Kahit madami na, okay na rin, pare-pareha lang naman kami. Sabi ng isa, made to order, yung mga sticker, I think okay naman. Okay naman yung sakit, kailangan pa ba ng unique selling proposition? Para saan ba talaga? Ano ba? Pero kasi, you know what, Cedric, when I tried to ask some of the sellers that I'm accommodating, they don't even know how can they differentiate with other competitors. I feel like they have the unique selling proposition, but they don't know what specifically that Paano siya yung USP. market? So how can they be able to create one, or how will they be able to parang understand that this is my unique selling proposition? Actually, ganito po yan. Mahirap siyang i-identify, especially, lalo marami kami. Yan na. Wait lang po. Ito na mga ma'am, sir. Yun po. Ganito lang. Ganito po para sa akin. Unique selling proposition, napakahalaga niya po. Napakahalaga niya in sales. Cause, bakit ako bibili sa'yo kung wala ka naman unique selling proposition? Pwede ko naman pala makuha sa iba, baka mas mura pa. Unique selling proposition, siya po yung nagpapataas ng value ng products nyo. Now, it comes in form. It comes in forms din. Hindi po porque unique selling proposition, na dapat ba mas mahalang iyo, mas mura. Kailangan, lalo na po kung pare-parehas kayo ng item sa market, hindi po, kunyari, parehas kayong bear brand ng binibenta. Paano kung magkakameron ng unique selling proposition doon? Actually, hindi na siya technically unique selling proposition. Kailangan nyo lang malaman kung aling pain points ang kailangan nyong i-highlight. Aling emotion ang kailangan nyong matrigger para mas bumili sa inyo. For example, bakit sobrang mabenta mga barley sa Facebook? Hindi naman po yung barley Ang lang dami niyan. ang daming barley sa mundo. Ang daming Paper. barley. Sobrang dami kung ano-ano na nga sumusulpot ngayon sa Facebook eh. Sobrang mamahal. Pero bakit nila nabebenta ng sobrang taas? Dahil lang nagfo-focus sila sa isang specific na nagagamot na sobrang nakaka-relate ang mga tao. Marami nagagawa ang barley grass. Technically for overall health. For overall health. Pero kung mapapansin nyo, laging tinatarget nila ang mga taong diabetic. Lagi ang sinasabi nila, nakakatulong to makapagpababa ng sugar, makapag-regulate ng sugar nyo, or para sa dugo ng tao. Sa high blood, cholesterol, diabetes, low blood, hypertension, yun yung tinatarget nila. Kasi pumili lang sila ng isang specific na yun lang yung magiging identity nila. For example din po, cherry fir. Ang cherry fir naman po talaga, technically, minarket siya as vitamins ng bata. Pero dahil may nagsabi na nakakatulong daw di umanong tumangkad, nag-focus sila sa pampatangkad na lang. Kasi yun yung binibili ng tao. Ngayon, kailangan nyo malaman ano yung magiging specific na pain points na gusto nyong targetin. Katulad po ng product namin, Bilnova Plus, Ganda, FDA ganda kasi. approved by Medinova. Siya po ay dietary supplement.
Pero dahil ang focus niya ay para sa pagpapaayos ng eye health, yun yung tinarget kong pain point ng tao. Yun muna yung tinarget ko, eye health. Then, nag-run po ako ng interview sa lahat na naging customer namin. Nalaman ko na nakakatulong din siya na makapagpatulog, na mahimbing ang tulog nila at para umokay yung katawan nila at lumakas daw sila kumain. Now, instead na ang focus ko ay eye health, nagkameron ako ng focus group na ang target ngayon para sa mga hirap matulog, sa mga nahihirapang kumain. I know what are the pain points na magpapaayos sa aking product. It's not just a unique selling proposition. Kasi almost the same naman yung binibigay ko sa lahat ng gamot eh. Inalam ko lang kung aling pain points ang kailangan kong targetin para bumili. And you should be familiar in the word pain points. Ilagay ko na po dito. Pain points. That is the Ayan na reason nga. kung bakit nabili ang mga customer. Natatouch sila. Nakahaplos ang kanilang emosyon. And as long as hindi nyo natatouch yung emotion nila, they will not buy. They will find no reason para sa inyo sila bumili. May So now nagtanong, how can we you're apply? telling us, Ed, na the unique selling proposition that they have to create for their businesses is just simply pain points. I mean, answer that specific Yes, pain point. number one is understand your customer talaga and market. Para malaman nyo kung ano ba yung pain points na tinutukoy ko. For example niya, katulad po nito, how can we apply that I am selling RTW or ready to wear? Bagos mga pang kids po ito. Ano po ito, Amy? Pambata, pangmatanda? Ano pong type of RTW, ma'am? Pangbata Kids yung to kay Ami. adults, Yes. tinda Kids ko. to adult tinda. Okay. Ma'am, may specific po bang brand tong kids nyo to adult na mga damit or wala? Well, I mean, the store has a brand, pero the ano yata parang wala, walang brand. Oo. Hmm. So ma'am, naka-general kayo. General. Okay. Now, you want to learn anong pain points ang inyong kailangang ma-market para bilhin kayo ng mga tao. Ma'am, bakit po ba bumibili ng damit ang isang tao? Bakit? You guys should know it. Sige, Ami. Kaya mo yan. Kailangan ma-identify nyo because we're ano na, necessity daw. Sabi ni Ann. Isa Agree? siya. Tatao naman, kailangan maglakad kayo ng hubad-hubad. Mm. Yun nga, Ano actually, pa? very important tong part na to. As in talaga, you really have to understand the pain points of your sellers. Kahit sabi mo, kahit gano'n ka-general pa yung item, ano? Once you understand it, parang doon na lang iikot din the business eh. The question that you should be asking always is why. Passion. Oh, yeah. Passion. Passion. Gusto Pero mo bakit? Nagsisimula sa C ang sagot. ano Said. yan? Said ba ang sagot? Kaya siya bumibili? Cedric ba ang sagot? Nagsisimula po sa C eh. They Hoy! are buying clothes. Costume, pwede, malapit na. Pero hindi. They are buying clothes. Connection! Dahil Ang po tatalino ng gusto mga nila ano dito ah. ng... Pag kayo po ay bumili ng damit, ano yung pakiramdam na meron kayo? Pag sinuot nyo na siya. Convenient, is it? I mean, pag sinuot na What is the comfortability, emotion? is it? Bingo! Confidence! Confidence, okay. Tanong ko sa inyo, Miss Anne, yung ba ang binibigay ng inyong damit? Yung ba yung pinapakita nyo sa kanila? Kasi baka general na nga kayo, naka-random pa kayo. You need to show them that if you will wear this, it will give you confidence. Ako po personally, hindi ako fan bumili ng damit sa online.
Kasi kung makikita niyo mga picture nila doon, sobrang confident ng tao pagsuot. Ano, pag sinuot ko ba siya, ganun din. That's why, kung mapapansin niyo po, pag nagbebenta ng damit ang mga nasa fashion, wala silang kinukuhang pangit. Wala. Because they are sharing confidence to people na kapag sinuot nyo to, ganito yung maaaring maging itsura ng mukha nyo. Na ganito yung spirit na ibinibigay namin sa inyo. Ito yung semblance na gusto namin na ma-acquire nyo. What they are giving is confidence. That's why anything that you wear, kita nyo kapag nasa bahay kayo, okay lang na nakapambahay kasi pag nasa bahay kayo, okay lang kahit yan ay butas-butas. Kasi nga, confident kayo na okay lang. Pero pagdating nyo sa labas, biglang ang sexy ng suot nyo, biglang ang gagwapo nyo sa suit, sa t-shirt. Minsan, aayusin pa yan, magpapalit ng damit kasi hindi bagay sa sapatos. Iseset ang inyong medyas kasi wala siyang ka-color pattern. Kasi ang binibenta ng inyo pong pagsusuot ng damit always is confidence. So, Miss Kaya pala sa Anne, ano sa platform, malakas yung benta ng mga usually foreigner yung ginamit na sa optimization, yung mukha foreigner. Pag mga Chinese yung mukha na kunyari nakaano, parang ayaw mo bilhin eh, pang Chinese kasi ang payat-payat eh, di yes. ba? Pero At kapag saka ano, isipin nyo kung ang inyong ipopost lang ay mismong itsura ng damit, wala nagsuot. oo. Meron nga ako nabasa dati sa Facebook. Merong na-commend na isang mall kasi sila yung first or isang shop sa mall kasi sila yung first time na naglabas ng mannequin na lalaki na malaki ang tiyan. Para Saan yan? sa Amerika to. Sa Amerika Ah, to in the sense na yung alam niyo yung mga katawan ng Amerikano na mahilig mag-beer, yung medyo malalaman ng tiyan. Sila yung first time na naglabas noon. Why? Para uy, makita ng at mga naman nun. malalaking tiyan o customer ang confidence na pwede nilang mabigay kapag sinuot nila yung damit na yon. Yes. Kaya yun po ang mahalaga. Ma-make sure nyo, mabigay nyo yung specific na pain points, emotional value na gusto nyong ibigay sa inyo pong product. I see, you're right. You're right. Parang na-excite tuloy ako. May aha moments. Madami pa po ito. Yes. Okay na po tayo sa question in warehousing. Okay na. Naku, umabot na tayo sa ano. Ano bang next na ano dyan? Push pa tayo, Ang sarap na, mabilisan. ang sarap na usapan natin. Parang ano, pag free flow lang. Ayan na. Sourcing, may tanong din ako Sourcing. sa seller. Nako. Yeah, medyo nanggigigil na sa inyo si Coach Lloyd. Wait lang. Yung sa teeth ko may habit na lang. Oh, Okay, diyan ka sige. lang Ano Coach eh? Lloyd. May tanong dito si Jonas. Question, paano po kumuha ng tamang employee? Ano pong dapat i-consider at dapat iwasan? Meron po akong analogy sa mga empleyado. Ang isang company po ay para siyang puno ng sampalok. Para ang bunga, pero hindi nyo malalaman kung sino ang maasim at matamis. Ang kailangan nyo mahanap ay mga matatamis. Now, what you can do para ma-search nyo kung sino yung matamis, kailangan nyo pong malagay kung ano po ba yung core values. Ito po, ito ay on operation and executive side na. Kailangan nyo malaman kung ano ba ang habits, traits, and values na gusto nyo para po sa isang empleyado. Kasi hindi lang po siya basta sa qualification ng tao na kailangan nyo eh. Kailangan nyo rin po malaman kung fit sila sa kung anong gustong nyong value para kay company nyo. Sa kagaya po ng company ko, kailangan ko lang po ay may 3 M. Kailangan ko lang po may 3 M. Ano yun? Magaling. Nako. Kailangan po nila, ang unang-una po, kailangan nila maging mabuti. Magkaiba po ang mabait sa mabuti. Kasi okay lang po ako sa trabahanteng medyo may ugali, basta mabuti talaga siya deep inside. Parang defense mechanism niya lang yung pagiging attitude. Okay lang yun sa akin, basta mabuti siya. Na lagi niyang uunahin ay ang benefit ng company at ng sarili niya, win-win. And sunod po ang magaling. Hindi pwedeng mabuti ka lang, kailangan magaling ka din. At hindi ka naman pwedeng maging magaling lang kung hindi ka naman mabuti kasi lagi tayong magtatalo, mas maugali ko.
Patatlo, at ang pinakamahalaga po para sa akin, dapat ang trabahante ko mukhang pera kasi yun ang gusto ko sa trabahante. Hindi, tinanggap ko na ang Totoo. trabahante ko kaya siya nagtatrabaho ay kailangan niya ng pera. I already accept that fact. Kasi kung hindi ko pa siya tatanggapin, ang tingin ko lagi sa kanila, mukhang pera naman 'to, sama-sama. Negative agad ang dating sa'kin. Mini-make sure ko na lahat ng trabahante ko pumapasok po dun sa criteria ko. Then saka ko po hahanapin sa kanya kung ano yung mga kailangan ko sa trabaho. Kasi kung magaling siya, automatic kapag may binigay ako diyang standards or kanyang duties and responsibilities, mabilis na. Pag binigyan ko siya ng project, alam kong mukha siyang pera, may hunger siya, gagalingan niya lalo. And kapag meron akong kailangan ipagkatiwala sa kanya, okay kasi nga mabuti siya. Yun po yung tatlo, yun lang yung tatlo. Then kailangan po aligned din ang inyo pong human resources or kayo sa kung ano ba talaga ang kailangan niyo sa tao. Pag kasi sa katulad ko po, sasabihin nila dahil telesales kailangan may background sa sales. Kailangan graduate ng ganito, dapat maalam ng ganito. Ang mga trabahante ko po actually walang gano'n. May trabahante po akong single mom, hindi graduate ng grade 12, graduate ng grade 12, teachers, cum laude. Iba't iba po ang iba't iba po ang kanilang combination pero still, yung tatlo nasa kanila. Okey lang kung anong discipline nila, basta kailangan ko po yung tatlong yun and gano'n din sa inyo. If you want na ang trabahante niyo ay sobrang galing, dapat maalam ng ganito, ganito, ganyan. Magkaiba po ang skill set sa core values. Tandaan niyo po yun. Ang core value, yan yung magkokonekta sa inyo, sa inyong company at sa inyong trabahante. Skill sets, yan naman yung ini-evaluate niyo based sa binibigay niyang trabaho. Okay. May sa ano rin ako din, meron din akong recommendation sa kanila. Ay sa with regards sa paano ba makakakuha ng tamang employee. Ako kasi, meron kaming ginagamit na personality test. No, sa totoo lang, ako naman personally, hindi ako naghahanap ng sobrang galing. I just need people who have the right personality for the business. No, so with the personality test, I'll share the link here. Okay? Pwede niyong pag-test yung mga staff ninyo and you will be able to understand them better with the personality test. Okay? So, I'll share it here. Okay? Para sa ilan na may mga empleyado and wanted to understand them more. Okay? Kung anong lalabas kasi sa personality test, yun talaga ang personality nila. And then from there, makikita ninyo kung anong sagot dun sa may personality test nila. Ang tawag dito is LOGB personality test. Lion, Otter, Golden Retriever, and then Beaver. So, once you were able to categorize these people, okay, ang mangyayari niyan, you will be able to tell if itong tao na to ay fit para sa posisyon niya. For example, yung mga beaver ay mga analytical. These people are good at this. They have this kind of weakness, ganyan-ganyan and all. Mas maintindihan nyo sila and saan sila magaling, saan sila pwede mag-thrive. Mga ganyan. Okay? So, there's no right way in identifying kung paano ka kukuha ng tamang employee. Sabi nga ni Sed, wala talaga. Parang ano siya nandun siya sa part na medyo titingnan natin hanggang makita natin kung fit ba talaga sila. But then again, kailangan at very beginning pa lang, alam nyo na agad. Ako personally, alam nyo na agad kung anong personality nila. Okay, so I'll try to share Kung ano that yung acceptable via sa link akin. here. So swerte yung mga sumali dito para mas ma-assess ninyo yung personality ng mga employees ninyo. Kasi malay nyo, kasi meron ako, as consultant din kasi ako ng ilang e-com companies. Tapos, pinagawa ko ng personality test. Merong sa warehouse, merong lion. Okay? Meaning, the lion people are good at, parang gusto nila laging, parang yung nare-recognize sila. Gusto ng mga lion, medyo above sila over others, parang ganyan. Eh di medyo may potential for sales. Nagagets niyo yung point? Eh nandun siya sa tagapakpak, pero may potential pala yung bata. O di nilagay nila doon. You know what happened? Alam niyo na kung ano nangyari. Ang galing. So, you know what? Categorizing, parang inventory din yan, di ba? Categorizing these people on the right position, I believe, will really help your operations. So, ay may tanong dito si Anne said.
Nabasa ko nga. What are the best online business for OFW aside from dropshipping that related to sales and marketing? No, it's not related. And it's okay. Actually, yung shinare ni Coach Lloyd ay pumapasok siya sa human resources and yun sa tanong kanina. Wala po talaga, hindi nyo siya makukuha agad na papasok siya na yung perfect fit para sa company nyo. Don't expect that. Don't expect that. Pero pwede kayong pumili ng ilan na pwede nyong i-consider na magiging part talaga ng company nyo na natutulong sa inyo. Then, about this kay Miss Anne, it will always base sa inyo pong capacity and in your capability. Kasi if you're an OFW, tanong kaya po ba siya ng capability nyo na mag-run pa din ng business na nandito. Then, sino po ang may capacity para tulungan kayo na gawin yun para sa inyo, especially kung OFW kayo. Because if you are going to venture out for more na sale na panibagong business, pwede naman. As long as this opportunity will not be a burden on your end. You make sure i-assess nyo yung dalawa, capacity and capability. Baka kasi hindi na kaya ng capacity nyo, then wala kayong makuha ang tao na may capability na tulungan kayo. Or, mayroon nga kayong capability na makahanap ng taong tutulong sa inyo pero hindi naman talaga kaya ng inyong capacity para mag-work on ng dire-diretso. And if I can suggest po, if you are an OFW, mag, mas masaya po kasi talaga ngayon as of the moment ang e-com. Ang hirap po mag restaurant, ang hirap Oo, mga food traditional mahirap. related, napakahirap po. Right now in this modern world, you need to take advantage the gift of internet, social media. Now, the question is said, balik tayo dun sa may bago yung human resources. Ano yung sa slide mo? Sourcing. Yun If you pa. have problems Meron pa po isa. regarding sa source. Ay, nawala. Wait, Yung sourcing. nawala. Yung source, ay, nawala. Okay. Wait Yung lang po. sourcing. Balik ko siya. Para dito kay Ann, no? Kasi ito very important din sa e-commerce. I realize, kasi kami, sa Facebook kasi kami, Ted, ano? Ay, wait lang, bebe, ah. Facebook kasi kami, no? I realized yung importance ng product research. I mean, when was the last time that you did your product research? When was the last time na nag-test ka ng bagong produkto? Baka naman yung produkto na ginagamit mo ngayon, I mean, binibenta mo ngayon, eh, okay naman. Pero dapat mag-add ka pa ng another product. Parang ganyan. So, anong proseso ba? So, baka mabigay ka naman tips dyan for product research and sourcing, said. Kasi, I believe, may mga seller dito na gusto nilang itry other products naman, but they don't know like how they can be able to find that one. Number one, you need to check on anong environment ang gusto nyo talagang i-check on. Kung kayo ba ay magfo-focus lang sa beauty and fashion, may tatlo pong focus. Yan na. Ito na. Gusto ko yon. Gusto ko yan. Health. Tatlong focus. Ito yung, if you want na maging successful po sa e-com or business ngayon, ito yung tatlong kailangan yung pag-focusan. Health, wealth, and relationship. Ngayon, kayo ang bahala kung kayo ba ay papasok sa health. Marami po yan, beauty products, mga supplements and everything. Wealth, about sa passion, sa confidence, yan yung sa mga damit, accessories, mga businesses, mga kagaya nito. Itong ganito pong business model, pumapasok siya sa wealth. Then relationship, product that promotes relationship to to family, to friends, relatives, and for all the Filipinos. Naku, I think, Cedric, kailangan Kailangan na natin i-open sa kanila si V2. technically, parang ganun. Kasi si Yun, Ann yung very related, oo. Diba? yes. So yun, kailangan nyo mag-focus dyan sa tatlong yan. Then, dyan na lang iikot. If you want na mag-add ng panibagong product, if na-feel nyo medyo na didilute na yon or nagiging maliit na yung market nyo, it's time na actually, ang ginagawa ko, hindi ko ito po,
If I am running a product, if na-run ko na siya ng 1 month, 2 months, automatic assignment ko na po na maghanap ng panibagong product habang maingay pa siya. Yun. Ganun na nga. Kasi automatic yan ay gaganyan yan. Pero kapag hindi kayo ready na naghanap na kayo ng pansalo sa kanya, kapag yan ay nawalan ng Ganun, benta, no? automatic lulubog ka. Pero Ganun. kung Oo yan. bago pa siya mangyari, nag-planning ka na kasi nga gusto mo ay Tama si Daniel. naka-focus ka lang sa health. Now, bago pa siya mamatay ulit, ready ka na. May bago ka ng product na na-test, nabuo mo na, na-test mo na, para pwede mo siya agad ipansalo habang nabagsak na tong isa mo. And please accept it. Wala pong product dyan na panghabang buhay, maliban na lang po kung kayo ay Procter and Gamble. Kung kayo ay P&G, Procter and Universal Gamble. Robina, pwede, okay lang. Pero kung hindi pa po kayo ganon, be ready and accept it. Kahit ano pong ganda ng product nyo, papasok siya sa trend, pero expect nyo na Shit, kapag kahit marami nga marami malalaking nang gumaya, company, mamamatay at mamamatay grabe po siya. mag-product research So yun. you May need to make R&D sure. talaga sila, di ba? Yes. Yung Yes. mga R&D. And kapag sa kagaya po niyan, kailangan nyo lang lagi humanap ng kahit hindi siya yung maingay. Kung gusto nyo talaga na maging unique kayo, kayo yung humanap ng product na kayo yung mag-iingay, na ipapasok nyo siya under you, na i-market nyo din siya kung paano nyo minarket yung nag-win para sa inyo. Oo. Then, if kailangan nyo po ng products, meron po akong friend na pwede nating lapitan. Message nyo lang ako if you need some products or may papasource kayong product. May contact din po ako sa China. Maybe we can talk about it para mahanap nyo talaga yung mga products nyo. Lalo na po sa mga nasa general merchandise sa Shopee, Lazada, TikTok. Marami kaming products and everything. And don't worry, yung presyo niya po ay pampuhunan. Hindi po yung presyong wala ng tubo. Meron akong kakilala po na gano'n kasi nga direct sila sa China, alam naman po natin. Napakamura lang po do'n. Saan ka po pwede ma-message? Sa Facebook po. Cedric De La Rosa, yung pong AI na naka-white. Much better po yun kaysa Alibaba. For me po, mas madali po makipag-usap sa taong nasa Pilipinas kaysa nasa ibang bansa. Nasa Manila lang po itong kakilala ko, kaya po nakakausap ko siya real time. At saka hindi naman po sa pangano fair po ang pricing niya compared po sa iba na magse-search ka pa sa online sa mga Alibaba ganito o ganyan. Para po sa akin fair yung pricing niya. Wait lang. Saan daw ako message? Pahanap na lang po ako sa Facebook, Cedric De La Rosa. Yan po. Okay na po tayo. Ayun, what if walang pang sailing import permit? Magagamit sa BAR expenses if China need may sailing import Requirement permit. yan, Jenny. Nangyayari rin po ba ito even though may forwarder kayo? Pwede po Um, magsalita? Tanong ko yes, lang. Jen. Go, Jen. Sa ngayon po kasi sitwasyon ko, 'di ba po marami ngayon yung mga loose cargo. Yes, So, Jen. dati Okay. okay lang kasi wala pang BIR, hindi masyado. Pero Oo. yun nga po ko ngayon, majority yung halos kalahati ng ano ko is from China nga. May local supplier ako. Yun may ano siya, may resibo siya. Batable siya. Oo. Demo Mm. ko lang pag bumili ako sa China, since hindi pa sa akin nakapangalan yung import permit, hindi ko siya magagamit as expenses. Oo, mahirap, I Jen. see. Pero actually, ang mga accountant, CPAs naman, they can do something about it. Oh yeah, off the Yes. record. Oh. Pero ano din, Yes, syempre, Miss Jennifer. kaya naman, basta may accountant ka, Jen. Pero medyo delicate. Kasi the last time na ginawa yan ng mga kilala ko, medyo alam nyo na, nabigyan tang ano. Yun, ha? So, may way, pero hindi siya magandang way. Kaya nga yung kaibigan ko din ng mga importers, hindi masyado sinishare yun. Kasi nga, ano siya, unethical. Sabi nga ni Daniel, totoo, kailangan kasi ng permit talaga para mabawasan yung tax. Ay, nako Jen, kaya hanggat maaari, wala eh, pero magagawa niyo ng paraan. Magpatulong ka sa accountant. Medyo ano lang talaga siya, may konting May ganun. question ako, Miss Jennifer. Miss Jennifer, direct na yung supplier mo, kakilala mo na talaga yung supplier sa China. Opo. Bali siguro mga 20 times na ako nagpaparating pero hindi sa aking sariling import permit.
Then, wala kayo, ma'am, pwede ko malaman kung anong product mo? Water filter po. Water filter. filter. Opo. Client din namin niya si Jen. Ganon din ba ang process if ang ang contact nyo po sa China ay walang warehouse dito sa Philippines? Sa direct to manufacturer siya. Tapos, nakuha ko Oo. lang sa Facebook. Yung parang di ba uso ngayon yun? Yung loose cargo. Oo. Yung iba, Yeah, hindi yeah, pa yeah. isang full container. Kalating container lang. Siyempre, hindi sa akin Full tank. nakapangalan sa kanila. Oo. Oo. Kaya hindi ko I magamit. see, kasi kung ang nagkataon na ang isa kasi niyang workaround is kung may warehouse talaga sila dito sa Philippines. Para mangyayari sa nare-receive nyo na mga receipts Doon and na. everything, nandito lang sa Philippines. Yung Pwede talaga Pero supplier mukhang pangalan wala sa'yo, eh. hindi siya importation. Wala yata silang dito sa Wala Ma'am, yata. Diretso talaga. Ma'am, pwedeng pa-send mismo dito ng pangalan ng inyong product and kung ano po, kung may Shopee link and everything para ma-check ko. Baka meron yung kakilala ko para baka magagawa natin ng paraan na dito na lang sa Ayan kasi Philippines yung kung resibo. baka sa may ganyan. Oo Sige, nga. sige. Kaya nga Hindi kasi naghahanap. gastos nun. Oo, ang laki. Malaki talaga ano Ayun niyan. yung sinasabi ko sa inyo eh. Laki na siya. Idadagdag nyo yan sa COG nyo or sa cost of goods nyo. Lahat ng Oo nga po. binabayaran nyo yan. Hindi ko siya Mura nyo magamit. nga nakuha. Pinapatay naman kayo ng taxes eh. Yeah. Hindi. Sacrifice talaga. O kasi pag hindi nila na i-ano yan, na ipatong sa tax, ang bigat talaga. Paano Oo. din Sabi ni makahanap ng Daniel, local manufacturer? Connect lang po kayo sa akin. Ako na po ang bale mangyayari po ay hindi po kasi sila makikipag-communicate thank directly you, Jen. sa basta. Thank you, Miss Jen. Hindi dito po kasi sa Sir Daniel, ang iba manufacturer po kasi ay hindi sila agad nakikipag-usap sa iba maliban na lang kung meron sila yung kunyari ikaw gusto mo pong kumonekta dun sa manufacturer na kilala ko, mangyayari po ako makikipag-usap sa kanya ng details. Ayaw po kasi nila na sobrang dami ng kausap. I can help you with that. Basta sabihan, message lang po kayo sa akin kung ano bang product and specifications sa kailangan Anong nyo. product ba, Baka Daniel? sakali may Usually, beauty products ba? yes, para mas madali ko po siyang mahanap. Pangbahay. Na Ah, bagos personal brand nyo po talaga yung mixture ng pambahay na yon? ganda na Mix usapan ng natin, ano? personal Ang tapos lawak. general. Pero bagos, ito po bang personal and general na to? Personal na pangalan ng brand nyo or general merchandise din siya? I think parang Gen merch din. Mostly personal brand pero under ng general yung store ko. So personal brand under na po, ang ibig ko pong sabihin doon, brand nyo na talaga siya. Hindi siya kagaya nung sa iba, inyo talaga siya. So siya ay Daniel na mga pambahay po talaga na personal brand. Meron katulad pero brand ko talaga. I see. Yan, meron po akong may contact po ako na maaari kong kausapin regarding on this one. Pag nagkataon po, pwede ko siyang i-connect sa inyo. Basta pa-send na lang po muna sa akin, message na lang po kayo sa akin ng specification ng products para mai-connect ko kayo sa kanya and everything. Then kapag okay, balikan ko po kayo agad. Kasi yung pong Jen, isa kong chat mo din to kakilalang sa ano. sourcing, Sige. Chat mo rin sa akin tong ano, itong hinahanap mo sa CLD. Try ko din, dun sa may kakilala namin. yes Ganyan po. lang naman Kasi yung sa talaga, sourcing tulungan lang talaga, naman. yung sa sourcing kasi na kakilala ko, talaga mga general merchandise din siya na binebenta sa Shopee Lazada. Baka may kakilala po kayong process na import permit na kabisado na pasikat-sikat na hindi naman pricey. Check ko po. Yes, that's me po. Super AI naman kasi ni Sir Jan. Super So, AI sorry, naman. pangit eh. Sorry, pangit eh. Asa dyan? Ay nako, let's go with marketing na. Yan na. Yan. Alam mo, Sed, napatingin nga ako sa picture mo. Sabi ko, si Sed ba talaga to? Ayan na, marketing. Gusto ko to. So, eto naman ang tanong ko sa'yo, Sed, ano, for marketing. Sabi kanina doon sa unang-una, deeper marketing strategies
Sabi ni Joyce, Sintra board daw, oh. 'Di ba? Parang deeper marketing strategies ang gusto niya. Pero ito ang napapansin ko talaga sa mga sellers na nakakausap ko at sa mga previously din na na-encounter ko. Maraming sellers ngayon said na sobrang busy na sa operations, na sobrang parang nandoon na sa business operations, nandoon na sa negosyo nila nakatuon, hindi na sila nagagawang makasabay or they simply just lack the skill to study. I don't know if it's gonna be the skill or it's just like time ba ang problema nila to study it or like it's their age ba perhaps. Pero ganun. Pero ang feeling ko lang, they just have the lack of skills. Wala naman siyang parang tamang marketing strategies as marketing strategies eh. But then again, parang I feel like nandun eh. Parang lacking lang sila ng skills na kailangan nila for their business. Tapos hindi nila alam kung ano bang skill ang uunahin ko na pag-aralan. Kasi sobrang dami ngayon sa online. Hoy, Carol, lahan ako sabi ko sa iyo diyan. Ay, ang kulit ni Carol. Wala naman po kami mention na pangalan, Miss Carol. Hoy! Hindi naman po kami nag-drop ng name. Diba pero ganon? The sellers right now, they just have the lack of skills kasi sobrang parang focus na sila sa business operations eh. I know naman, most sellers na nakausap ko, they really wanted to upskill their skills. Kaya you know what? Sobrang bilib na bilib ako sa mga, virtual assistant tsaka mga freelancers. Super duper. Nandun yung respect ko sa mga tao na yan because these people guys, like, when they do, kasi virtual assistant and freelancing is business as well. Di ba? Although nasa service sila eh. Pero, they're so good that you know what? Ito pa narinig ko sa the freelancers these days, they're not super equipped naman. They're not super talented and they're not super skillful. Pero along the way, parang pinag-aaralan lang nila ng pinag-aaral. Kunyari, may utos sa kanila, yung client, pag-aaralan lang nila para, tapos yun na. Ganun. Pero the sellers right now, super, hard, nagkakaroon sila ng struggle. Pag matanda na wala na yung skill set, experience na lang, sabi ni Anne. Totoo ba, Sed? What's your take about this? Actually, hindi eh. Actually, para po sa akin, if you want to be successful, non-negotiable na dapat nag-aaral ka. Non-negotiable na yan. Automatic yon. You should know na dapat nagseset ka ng oras mo kahit anong busy mo sa buong maghapon, kailangan meron kang personal time na nag-aaral ka. Non-negotiable. Huwag niyo na po akong bigyan ng kung ano-anong palusot. Please. Na keso may ginagawa pa po sa bahay, masyado na pong busy sa business, ganito, ganyan. Wala po akong pakialam. I'm so sorry. I will be blunt po for this topic. Wala po akong pakialam kahit anong busy nyo. But you need to make sure na nakakapag-aral kayo. Isang way itong webinar na to. Yan, tama si Miss Carol. Isa tong webinar na to. You will never know Totoo what yan. you will learn. And dun sa sinabi ni Coach Lloyd, deeper marketing na knowledge. Hindi siya about sa age. It's all about the willingness that you want to take and you want to give para magawa siya. It's all about habit number 1, proactivity. If you are not proactive to learn, you're just always waiting, magkaka-problem ka. Kita nyo nangyari kay Juan Tamad, kahihintayin niya na malaglag ang bunga sa puno. Inilibing siya ng buhay. Nasa inyo na yan. Kung gusto niyo na rin na maghintay nang wala kayong ginagawa, expect nyo yung gusto nyong resulta na kaysa nakuha nyo siya ng 1 week, inabot pa kayo ng 10 years. Napagkakaiba lang dahil sa nag-aral kayo. And another one regarding sa marketing. If, and only if, nahihirapan kayong sumabay, find someone equipped na kaya niyang i-adapt and ibigay ng shortcut na para sa inyo.
Kung nahihirapan kayo Ay- sa sobrang dami ng technicals, sa sobrang dami ng sa step 1 to 100, find someone that can help you na from 1 to 100, kaya siyang magawa na 1 to 10 na lang. Yun kasi yung problem natin ngayon. And it's okay na medyo nahihirapan na kayong mag-market research or meron ng deeper market knowledge. It's okay. As long as there's someone in your team na gumagawa nun para sa inyo. Kasi alam naman natin masyado kayong busy. Or masyado kayong na-overwhelm. Masyado kayong nadadala sa mga nangyayari. Masyado kayong nag-iisip bakit hindi kayo makataas ng benta. So find someone that will help you na magiging extra hands nyo para makagawa nun para sa inyo. Sa kagaya ko, ako po, may ito po talaga, masyado akong stricto sa oras. Meron po akong timetable para sa sarili ko, nagigising ng gantong oras, magaganito munang gawain hanggang sa bago matulog. Kaya minsan makakausap ako ni Coach Lloyd kahit madaling araw kasi nag-aaral ako noon, hindi na ako nagwo-work, nag-aaral na lang. You can always give time to yourself to learn. Huwag niyong hayaan na malimit ang sarili niyo. If you want to expand, you make sure ikaw mismo expandable. If you want to receive, you make sure that you're a sponge ready to receive. Kasi kung hindi, mas magiging mahirap. Mas magiging hindi kayo makakakilos, hindi kayo makakagalaw. And mas madali po mag-aral kaysa po magtaka kung paano nila nagawa yun. Iisip-isip kayo, bakit sila ganito, ganyan, bakit sila maayos na ako hindi? Kung mas mag-focus po kayo sa ganung bagay, mas magtatagal kayo dyan sa status nyo. Hindi kayo makakakilos. Give yourself time to learn, no matter how busy you are. Pag Siguro matanda dagdag na, din wala ako, na yung Sed. experience Thank you, na. Sed. Thank you. Dagdag din ako, guys. Siguro kung sa mga na-overwhelm dito, if you guys are really serious about studying digital marketing, kasi what we're doing is online marketing, is digital marketing per se. Right, Sed? I would suggest that you go first with, sige, lalagay ako dito ha. First, SEO. Learn everything about SEO. Okay? YouTube, Udemy, anything about SEO, learn it. Okay, that's the first. Pangalawa, content marketing. SEO, di ba? Yung mga keywords, nakong powerful niyan. Di ba? Sunod, content marketing. How would be the behavior, kung paano kayo makakagawa ng isang magandang content na magva-viral, ganon. Kahit ako, nag-aral lang yan. Okay? The third one would be social media marketing. Okay. SEO, content marketing, social media marketing. You may study about paid advertising. Yan. Okay? And then lastly, you must study about analytics. Yan, business analytics. O yan lang. Umpisa kayo dyan, guys. Once na na-touch base niyan, kasi ako sa akin, hindi naman ako expert, di ba? Aral lang din ako ng aral. But then again, my point here is that we are all sellers here. We've been through it. Kumbaga, once you guys go through it, SEO, content marketing, social media marketing, paid advertising, business analytics, I believe those are the things that will have a bigger factor dun sa mga businesses ninyo. Okay? Wala tayong choice. Like talagang aral lang tayo ng aral. Ganun ka din pala, Sed, no? Ako din. Parang work din ako sa aral. Pag di ako nag-aral, parang feeling ko nahuhuli na ako agad. Ganon. True. Totoo naman. At saka, madlang people, unahin nyo munang aralin ay kung paano mag-market at magbenta. Lahat naman ng Yes. mga ganito, ganyan, yan ang unang inaral nila. Kasi yung Yes. other parts of operation, it will run smooth as long as meron kayong source na pera. Wala tayong magagawa, it's business. Pera Yes. ang fuel para tumakbo talaga ang company nyo. So make sure that you are ready
and equipped with all the knowledge that you need to make sure that sales and marketing will always be the heart ng inyong business. Na hindi siya dapat, ang pag-pump niya ay kung kailan lang pwedeng magdire-diretso, bagus minsan papayag na kayo na mahina. Hindi mo kayo papayag na gano'n ang tibok ng puso nyo eh. So you make sure Yes. in your business, it will be the heart of your business na inaalagaan nyo, make sure nyo maayos ang takbo. Ano pa ang specific question nyo pala sa sales and marketing? Pagsabayin na natin, madlang people. Sige na, tanong na kayo. Baka And naman. if nahihiyang mag-type, pwede kayong magtaas ng kamay, kausapin nyo kami. I know some of the sellers right now, actually even I myself, we have that feeling na parang sinusurvive na lang natin yung mga bagay-bagay. May ganun ba kayong feeling, guys? Type yes if yes. Sorry ha, medyo maandam-damin talaga ako. Kanina pa ako, di ba? Kasi sa sobrang kakausap ko sa iba't ibang mga sellers, yan, nakausap ko na yan si Iya, si Jen, at kung sino-sino pa mga clients namin. Talagang, I know we are on the verge of like, we are just surviving. But then again, andito na tayo. Pinangarap natin to eh. Alam mo, pinaulit-ulit ko na lang sa pinangarap ko to. Hindi ko to pwedeng hinto kahit sobrang hirap na. Kahit ang kumikita lang mga empleyado. Di ba? Ang kumikita lang mga empleyado, okay lang, kaya ko yan. I know. Ayun lang. Siguro, I don't know ha, pero kasi ngayon, ang nagiging ano ko lang, kuhang-kuha nyo nga po pain point sa mga seller ko. Oo nga eh, kasi sobrang ano, parang, yan yung unang-una natin, what's your business challenge? Yung tipong, bumaba po yung benta ko eh, kasi last year okay naman, ngayon po biglang pumasok ang BIR, nagbago lang ako ng presyo, ganito na po yung parang, yung heart ko, ano ba yan? Sorry. I really wanted to help the sellers na siniserve namin sa support mentorship program. Pero I feel like, I can only do so much. No, so pero that my team still doing at its best kung paano ba mas maibibigay ito sa mga sellers, no? And I hope na appreciate to ng mga sellers na ano namin kasi kami struggle din. But yung feeling natin na nagso-survive, I believe there's a bigger picture na nami-miss out natin. Right? Kaya ako ngayon said ha, siguro sa marketing medyo medyo iba to sa pero ipinagpapauna ko kasi ngayon ng Diyos. Amen. Di ba? Ganon. Ang nangyayari kasi, just to give you like insights lang everyone, I feel like hindi na natin siya control. Na parang ang dami na natin ginawa sa business natin, sa buhay natin, pero it's not our control anymore. So kapag hindi natin control, ibigay na lang natin sa taas. Tapos parang ipagpanalangin na lang natin na ibigay ito. Mag-fail man tayo, hindi pa rin tayo talo because it's win-win pa din naman di ba? Right now kasi pag pinagpauna mo ang Diyos, tignan nyo, pag pinagpauna mo ang Diyos, sinabi sa Biblia, lahat ibibigay. Grabe na yung no? Lahat ibibigay niya. Siya na ang bahala. Tapos marami naging saksing buhay na ako sa napakadami kong mga kaibigan na pinagpauna nila ang taas. Ewan ko, ang blessing, grabe. So, yun ang inaano ko sa inyo. Ipagpauna nyo ang Diyos, lalo na kung kayo ay nasa business, tapos magugulat na lang kayo with the power of it. Talagang din siya. Ibibigay sa inyo yan ng ating Diyos. Okay? Ay, grabe naman. Nakakaiyak naman. Thank you very much. At least nakashare ako ng ganun sa inyo, no? Kasi wala lang. Andito ako sa verge na point na para sa akin ba to? Parang ayoko na. Parang hindi naman to nag-work. Tapos I feel like, pero inisip ko pangarap ko to eh. Tapos I think may naman, tutulungan ako ng nasa taas. Pero yun nga, kailangan patunayan natin sa Diyos na we deserve all the blessing. Paano natin yung papatunayan? Pakita natin sa Kanya na siya yung inuna natin or siya yung parang mas priority natin. Tapos tignan mo. Ganun. Okay? Ewan ko na lang. How about you? That's Uy! true. That's true actually. Ito po, pag papatotoo lang din. Dumating kami sa point dati na kami mag-asawa na sobrang hirap kami. Na wala talaga kaming pera pag
yung pagpunta na lang namin sa church, kailangan, nagko-commute pa kami. Bagas ang pera lang namin ay 105, 115. Bagos, nung papunta, nabawasan siya ng 40 pesos kasi kailangan ko mamasahe. So, natira na lang ay 75. So, 40 pesos ulit pa uwi, pamasahe. So, 35 na natitira. No, nasa church kami, kailangan, syempre may tithes and offering kasi ang religion po namin ay born again Christian. So, tithes and offering. Nandun ako sa point na, magbibigay pa ba ako? Wala na akong pera. Wala na talaga. Ganito, ganyan. Paano pa kami ganito, ganyan? Paano pagkain namin mamaya? And actually, kahit na ganun ang sitwasyon, nagabot pa din ako. Binigay ko pa rin kung ano yung labis, kung ano yung kaya kong ibigay. And alam niyo, iba talaga ang power na ni Lord na kaya niyang ibigay sa atin. I just Totoo give yan. ito, I will be honest, I just give 20 pesos. Then dumating ang Monday and Tuesday, noong panahong yon, dumating ang Monday and Tuesday, I just received 25K. No, from 20 pesos na ibinigay ko, naging 25K. I am hindi ko makalimutan ng kwento na yan, kaya lagi ko siyang sineshare on specific manner kasi totoo. If you want your business na mag-bloom, don't forget na blessing yan, not Lahat sa kanya. because of not just because of your hard work, because you Yes. deserve it, and the God and the Lord let you have it because you deserve it. And now, it is the thriving moments, kailangan mo pa rin lumaban. Wala kang binigay si Lord na challenge na mas malaki sa'yo. Nandiyan siya lagi. Exactly. Kaya isipin niyo to, madlang people. Sigurado kami ni Coach Lloyd may mga problems kayo. Pero nung isang araw lang, nagka-chat lang kami na magkameron ng gantong question and answer. Why? Kasi nag-pray lang ulit ako. Ganito, ganyan. Nasabi ko, last month, ginawa ko to sa Pangasinan, Zamboanga, and Pampanga. Sabi ko, bakit hindi namin gawin saglit ni Coach Lloyd sa mga tao na client niya and everything just to share? Out of Yes. nowhere, ito na, nandito na tayo, madlang people. Yes. So yun po, Iba-iba tayo madlang ng, people. nakakatuwa, no? And the simple question and answer, inabot na tayo ng 2 oras. And parang Yes. bitin pa. No? Parang I feel like, kapag nagtanong pa ako sa'yo, for sure, sobrang Mahaba pa kakakausap ko ito. sa mga seller at their pain points. And, ay, nako, we're just surviving, pero we can do this all together. Ang importante dito, we have created a community for you guys that you can seek help. You can reach us anytime. And if, for example, we're not able to answer you right away, follow up lang. All right? Follow up nyo, chat nyo na, chat yun si Coach Lloyd. Sorry na. Okay, minsan kinikilabutan ako I-chat nyo pag ng sa i-chat, pag hindi messenger. nag-reply, chat nyo ng chat. Ang Oo bagal. nga. Joke lang. I think we have to share them, Cedric, our plans for V2. Yes, actually. So yung madlang people, may binubuo actually kami ni Coach Lloyd. Masaya to, and it will really help you. It is V2 kung tawagin namin, also known as Venture Vault. We Venture. are creating a program for all of the sellers ay actually kung maaari nga Coach Lloyd, ayoko na sobrang yung malalaki na, yung magagaling na. Ayoko mag-handle, mas gusto kong mag-handle ng mga gantong situation na nasa starting and thriving moments para ma-help out talaga natin sila. Na kung meron kayong mga personal na brands or meron kayong general merchandise na everything na product na sobrang lakas para sa inyo, we are creating a product wherein ma-experience nyo naman na kaysa naghahanap kayo ng isa-isang client na bibili sa inyo or isa-isang customer, we're going to help you to find different potential distributors for you. So Yes. ma-experience nyo na kayo naman na maging supplier. So ngayon, may kinukuhanan kayo, then kayo na magiging supplier para naman dito sa sunod na mga grupo ng tao na gusto rin mag-business. Na Yes. sisiguraduhin natin na matapos na tong thriving moments na to. Kasi believe me, this is one of the most important na step na iti-take nyo na from seller to be a supplier. That's going to change it. That's going to change the game. Mas madali magbenta ng, kasi isipin nyo to, alin ang mas gusto nyo? Sagot kayo ha. Sa Shopee Lazada na isang customer, bibili lang siya ng 200 pesos
O isang client na isang beses lang bumili sa inyo isang buwan, pero kung kumuha ay 50 to 100,000, mas alam naman na natin Anong siguro gusto ang nyo doon sagot. sa dalawa, guys? Siyempre, di ba? Bulk order, exactly. So, Sid and I were creating this kind of program, which I hope and pray na makatulong din sa mga sellers that we're supporting. So, technically, parang, Yes. maghahanap ng mga distributor para sa inyo. Parang ganun. Yes, ayun yung binubuo namin ni Coach Lloyd actually. Ayun din yung aking binubugbog ngayon sa sarili ko. Yung pinakita ko sa inyo kanina chart. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag kailangan nyo mag-isip, kailangan lagi kayo may flow. Lagi kayo may Oo. system na sinusundan, wag wala. Dahil mas madaling mag-check kung paano nyo siya i-improve basta may papel. And we're doing that not just for us but to help you as well. Because I already interviewed Coach Lloyd kung anong current challenge. And si Coach Lloyd ang boses nyo, madlang people. Sabi ko Maniwala siya, kayo, alam si niyo mga Coach Lloyd ang challenges nila, boses nakakaloka. nyo. So para kayo nasa tawag ng tanghalan, si Coach Lloyd ang inyong boses ng puhunan. Legit. And I can assure you, Coach Lloyd is also doing his best para sa inyo, not just for himself, believe me. Kaya madlang people, if mabuo na namin to, give give me latest itong buong buwan na to pero pinipilit ko siyang matapos agad. We will help you. Once na mabuo to, sasabihan namin kayo agad. Kaya nga, actually, iniingay ko na siya. Marami na nagme-message sa akin. And some quite, may mga nakikita ako o na nag-e-inquire na sobrang lalaking ganito, ganyan. And I am some quite not interested. Oo, Kasi, kailangan pumili tayo ng mga items na alam nating na yes, I'm not a fan of them. Mas gusto kong tumulong kaysa gamitin lang akong, ayoko kasing gamitin lang nila ako as system. Gusto ko talagang tumulong and we are here to make sure madlang people to help you out. Sabihan namin kayo agad pag natapos na namin si Venture Vault. It will change the game. Don't worry, we are here. yeah. And for businesses that are in need of parang kailangan nyo ng consultant or like parang paano pa mas mapapaganda ang operations ninyo, ang sales and marketing ninyo internally, you guys can actually get Cedric as your own consultancy. What did you do for your last client, said? So yun actually, ako ay first, buong August ako halos wala. Nasa sa iba't iba akong lugar. August 5, nung 1 week na yun I am in Pangasinan. We turned their operation around starting in warehousing kasi ang dami rin nilang SKUs. Then, hanggang sa inayos namin ang pinaka-last file nila, yung distribution and reseller. Ngayon, meron na rin silang Facebook ads. Then, meron na din silang system sa warehousing. Next is in Zamboanga na na-check namin doon ni Miss Nada yung current status ng sa company niya na hindi pala siya company, companies pala siya, tatlo pala siya na yon saka namin siya disintegrate para ma-make sure na maging respectful ang pagkuha ng income sa bawat tatlo. Then yun, actually, this week or early next week, ititrain ko yung kanyang staff for Facebook advertising. Then, okay na din yung nagsisimula na naayos na nila din yung sa kanilang pwesto doon. Then last one is in Pampanga, last week lang, Tuesday to Wednesday, tatlong araw kay na Sir Oreste, kay na Doc Teng. Sales lang. Sales naman ang focus namin doon, yung kanilang chat sales, Shopee, Lazada, TikTok, live sellers, and yung kanilang sales technician. And binigyan ko sila ng other source na pwede mapapagkunan. And yung po ang ma-assure ko sa inyo, I will give you ng additional source na na doon kayo ay maaaring kumuha na mapapagkakitaan. Because kagaya Yes. nga ng sabi ko sa inyo, my mastery is in sales, especially in telesales. Kaya ko magbigay sa inyo ng additional na mapapagkunan nyo with the power of telesales. Ayun yung ina-assure ko every time bago ako umalis na may makukuha kayong additional maliban sa current yung status ngayon. Because I want to make sure na bago ako umuwi, masaya tayong lahat. Kasi usually the sellers right now, they feel like they've done everything.
na-post na namin produkto namin sa Shopee, Lazada, TikTok, pero wala pa din. Pero come to think of it, I think there are, parts na hindi nyo pa talaga na-unlock. Pero wala nga lang silang time. Pero pag may nag-guide na sa inyo, no? So, ganun. Legit po. Actually, don't think asking for an external consultant is a weakness. Never. It is not a weakness. It is you proving that you are willing to take it to the next level. Maniwala po kayo sa Exactly. hindi. Kapag kayo po yung may-ari, bagos meron kayong meeting sa trabahante nyo, kung ano yung gusto nyong madinig, yun yung sasabihin ng trabahante nyo para makaiwas sila sa bang mura. Ako po Yes. hindi. Kahit po kayo ay may-ari, kapag nakita ko pong mali, i-call out ko po kayo. Hindi po sa pagiging walang galang. I am more interested to help the company that you own, that you founded, para ma-make sure na mabubuhay siya ng mas mahabang panahon. Because once I look to a company, I am not looking at it as a 3 to 5 years business lang. I'm always looking at your business as your legacy. I want it to be your legacy na mabubuhay siya ng matagal na panahon na may anak kayo, pwede nilang manahin. Kasi ganun yung binubuo ko ngayon. In my own company, meron po ako ito, if you can see. Yan po, ito po ay aking company. Siya ay call center. Then meron po akong ito, yung Sir Said Training Ventures. Tapos meron pa kami ngayong Venture Vault ni Sir Lloyd. I keep on doing it not just for myself na lang. Just to make sure na pagdating ng panahon ng mga anak ko naman, meron silang mamamana na hindi na yung problema ko mamamana nila. At saka, meron po kasi akong mission and vision dito sa buhay na I want to help Filipinos, one connection, one product, and one empowering experience at a time. I know, kaya ko siyang gawin. That's why I am training different companies to do it. Kaya nga I am very thankful na chinat ko ng isang madaling araw si Coach Lloyd eh. Tutulog na dapat! Nagka-chat pa kami. And now, look where we are. We are now doing a program. Hindi na nga kung ano tawag ko sa kanya. Tawag ko na nga sa kanya, partner eh. Because this is a big one. And I am really sure Sir Lloyd is the right person to be with me on this one. Kung alam nyo lang kung gaano ko kinulit si Coach Lloyd. Alam Alam to din ni naman Coach nila Lloyd, yan. sobra ko Ang siyang hirap talaga. Oo, sobrang daming chat. Sobra kong kinulit noon si Coach Lloyd. Kaya kong gawin tong program actually by myself. Kaya ko siya. Kaya mo Kaya ko yan siyang eh. buuin. Kaya ko siyang asikasuhin. Yes. From point 1 to point 100, kaya ko siyang ayusin. But Yes. I know this will be a perfect fit with Coach Lloyd. Kaya hindi ko talaga siya sinimula. Binuo ko yung idea, hindi ko siya sinimulang buuin unless nakausap ko siya. Kaya nga nung nakausap ko siya, yun, kita niya kung gaano lang rin kabilis akong kumilos ng sunod-sunod. Oh, ang Because bilis. I'm all to plan and execution. Ayoko ng plano lang, gusto ko ng execution. Kaya madlang people, kapag ako po ay nagte-train, natigil talaga ako ng 5 araw. I always spend 5 days on that specific company cause ayoko na ang tinuro ko, hindi nyo gagawin. Masusuntok ko lang kayo. Kaya ako nag-i-stay talaga sa company to make sure na once na in-execute nila, ginagawa nila ng tama. Para din on the spot, kaya ko mag-coach, kaya ko mag-mentor, kaya ko mag-train. How much po? Para may idea. Actually po, nagmura na po ako. Kasi last year po sobrang Eri, mahal ano na lang ng yan, tawag ganito. nito. I-chat mo si Cedric. I believe it's ano talaga. Message nyo na lang. Message Chat nyo na. na lang po ako cause before Ganyan ang po ako magsabi pricing. ng ganito, ini-evaluate ko po muna ang needs Requirement nyo. eh. Parang needs. Please Oo. po, I am very unorthodox. Hindi po ako yung nagte-train na meron pong presentation na i-ready, ganito, ganyan ay tuturo ko sa inyo. Hindi po. Ang ginagawa ko po lagi, ini-evaluate ko muna si company what is their pain points, ano saan sila nag-struggle, bottlenecks nila, and kung paano ko po sila tutulungan. Doon po ako mas focus kasi marami na po ako na-attendan training. Training nga lang, pagdating na execution, hindi namin ginagawa kasi hindi namin Hirap. na-feel na fit siya para sa amin. Kaya ngayon, kaysa po nagagawa ako ng presentation and everything, make sure ko po, nakakausap ko ang may-ari para may-ari down to the last person na trabahante nila para po malaman ko kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Para mas naiintindihan ko po yung bigger picture, para mas mabilis ko pong matrim down yung problems nyo.
Yun po ang i-expect Yes. nyo po sa akin. And yan po mga binigay ko sa inyo ngayon, siguro po 5% pa lang po yan ang alam ko. Marami pa po dito. Marami pa po dito sa bandang Oo, likod. mga pencil. Alright, so I believe we're able to accomplish na our very goal for today to like do Q&A lang. Pero ang ganda pala ng ganito, no? Para ano lang niya, yung free flow. Tapos we just talk Yeah. about on a certain subject matter. Tapos yun. So, yun. Abangan ninyo no, sa September 13, magkakaroon naman, may na-invite akong isang magaling sa AI na magsasalita. Sama ka din dun, Seth. So, alam niyo naman ang power ng AI Go! ngayon. No? So, topic niya is AI and business. No? How AI talaga can help business. Tapos may mga ilan siyang sasabihin doon. So, that's gonna be September 13. So, hopefully, mandun din kayo. Sir, meron po ba kayong training for affiliate marketing? Yes FB po, ads, pumapasok sales po siya strategy? sa sales and marketing training po. Kung yun po ang Yes. kailangan nyo. At saka ito po, kapag may ganun pong bagay na gusto nyo matutunan, kunyari, if you will avail na specific po, sabihan nyo po ako kung ano talaga yung gusto nyong malaman, maturuan, or maitulong ko sa inyo. Para po bago pa po ako dumating dyan, maaral ko na po. Kasi kapag may Oo. kailangan kayo na, for example, meron po akong idea, for me to really help you, naaral ko po siya beforehand. Para po pagdating ko sa inyo, masusulit nyo po talaga ako. Kasi pag nakasama nyo po ako, wala rin po akong talagang tigil. Bibigay ko po sa inyo ng buo. At saka Alright. kahit nasan po kayong panig ng Pilipinas, wala po akong pakialam. Pupuntahan ko po kayo, matulungan lang. Sabi ko nga sa inyo po, galing po akong Zamboanga last month. Gano'n na po kalayo ang Zamboanga. Kaya, just chat me. Message me, madlang people. FB ads, Sa need pa FB ba ads, talaga need po ba talaga learning? dumaan ng learning phase? Yes, but there are shortcuts. So, don't be fooled. Yes, merong ways naman. Alright, sige, I think ano naman. Pero Thank grabe you. guys, thank you for 31 na nagstay. Hindi ko alam kung anong reason ninyo for staying. Pero let's, ano naman guys, let's say a little bit of thanks naman to Sir Cedric De La Rosa. No? Nagbigay sa atin ng mga ganitong klaseng kaalaman at ng oras niya. So Ced, maraming salamat sa pagbigay ng oras sa community namin. Sana hindi to ang last. Yes No, naman. mag-create naman tayo ng another topic next time that will Hindi surely pa. help our Baka next week, coach, magganto na lang ulit tayo. Q&A kasi mastermind eh. Pero sana yung mga umattend dito, engage more. No? And then, Yeah. sana may mga tanong din kayo sa susunod para mas ano pa, alam yun, hindi lang sa akin. Kasi ako lang, ano yun, ako lang ako. Kayo talaga dyan, no? Thank you po, Sir True. Lloyd. Sir Seth, thank you po. Maraming salamat, guys. Sir Lloyd, kulang sa marketing, dapat may next. O daw, kulang daw sa marketing. Sige, prepare tayo dyan Sige ni, po. magkano tayo, Okay maghanda po. tayo ng mga siguro said traffic generation techniques. O yan. Gusto niyo ba yon? Pwede Traffic po. generation techniques kung paano kayo mas makakadami ng traffic sa loob ng store ninyo, sa ano nyo. Okay daw. O sige, let's try that. Okay, pero let's see, by next week na lang. Ay, namin. Ay, ako daw talaga Pero ito po spokesperson. tatandaan nyo. Spokesperson niya si Coach Lloyd, pero hindi lahat ng ganyan ay kay Coach Lloyd. Matuto po kayo magsalita. Oo nga, You need to speak kayo for talaga. yourself. If you want to be successful, dapat marunong kayong kumuda, marunong kayong Yes, magsalita, marunong marunong kayong magtanong. Kasi magbigay. very importante. Lalo na kapag nandito na sa chance na ganito. Eh paano kapag nakapag-invite pa tayo ng sobrang dami pang mga magagaling katulad ni Sed? Naku, dapat kaya nga ako nagbibigay ng mga ganitong pagkakataon, Sed, para mapigat ng mga sellers na nai-invite namin. Kaso lang, hindi ko Tsaka, to kaya mag-isa. at saka isipin nyo to, Biglaan madlang din. people, if there will be a time na meron pa kaming ganito ulit na Kami webinar na kami ay na kayo ngayon ay sobrang dami ng attendees. If you don't know how to speak up right now, nakakaunti kayo, sigurado kapag madami, hindi rin kayo magsasalita. Paano namin mabibigay ang tunay nyong kailangan kung puro hiya or Yes. puro takot? If you're a Yes. business owner, please exclude that emotion. Wala tayo nun. Wala tayong hiya, wala tayong takot. Nilista na daw sila sabi ni Ami tsaka ni Carol. Okay, That's good. guys, Linis na po ng picture tanong naman ha, hindi tayo. po picture daw. Ang mga taong aray hindi na nagpakita sa amin. Oo nga. Hi, Jen. Ayan na.
Yan na, Si oh. PJ Buti pa si Miss okay, Jen. PJ. Gandang-ganda. Tago PJ, ng may utang pa ako tago. sa'yo. Oh, ayan, Ayan. si Joy. Joy to the world. Karamihan dito mga clients namin din. So, okay, Oh, pakita kita nyo, naman kayo madlang guys. Sabi people. na kayo talaga. Naku, nakakagigil kayo dyan ha. Hello Ann. Gaganda yung mga magpakita. O sige, ayaw magpakita. Picture-picture na naman tayo. Minsan lang naman yan. O sige, okay na yan. Ayaw nila eh. Wait lang ha. Ay, naku. Naku, nag-loading ang aking ano. Ay, si Andre pala andito. Okay, 1, 2, and 3. Ayan. So guys, maraming salamat. Again, we are CLD Digitals and this is Cedric De La Rosa. Hindi pa to yung last natin. Marami pa tayong mga free webinars on a certain subject matter and I hope and pray na magkaroon kayo ng turning point with this kind of webinars. Again, nasa application pa din ng ano ha? Ang power. Good luck True. guys. I love you all. Bye-bye. Bye. Yung recorded, ano ko na lang, pasa ko na lang Thank said. you. Thank you, sir. Thank you, mga sir. Thank you po. Thank you both. Ingat Good po night, kayo madalas. everyone. Jules, I you, miss you, Jules. Ay, Bye-bye po. PJ, chat mo nga ako. Nakalimutan na kita, may utang pa ako kay PJ. Ano pa si PJ? May gagawin pa kaming project for ano. Bye-bye. Coach, labas na ako. Bye. Bye-bye. Okay, sure. Thanks, Ed. Okay, Joy, ganda na. Sige na. Piling ko si PJ tulog. Ay. Si Joven dito rin pala.